Anak sa labas si Alejandro ng kanyang ina sa unang asawa. Matagal na siyang nanghihingi ng atensyon kay Doña Susan. Pero dahil may sarili na nga itong pamilya, hindi naman siya napapansin. Kaya naman gumawa siya ng paraan para lamang mapansin ng sariling ina. Nag-apply siya bilang hardinero, pero hindi magiging madali ang kanyang buhay doon. Pahihirapan siya ng kanyang kapatid na sina Abando at Milana. Nang maging kalbaryo ang kanyang buhay doon, naisipan niya na lang na tapusin ang kanyang sarili. Nagpakalunod siya sa dagat. Pero sa kasamaang palad, hindi siya namatay. Paggising niya ay nasa loob na siya ng isang kuweba. Nakita niya matandang albularyo na si Mang Ismael. Ito ang tutulong sa kanya para makuha ang mutya ng Syokoy. Sa kanyang pangalawang buhay, isang tungkulin naman ang kanyang ipapasan. At ang tungkulin na ito ay kailangan niyang iligtas ang kanyang ina mismo laban sa mga aswang. Dahil ang kanyang ina ay ang dating kasintahan ng pinuno ng mga aswang. Ang tanong, ililigtas niya kaya ang kanyang ina? Mangibabaw kaya ang pagiging anak niya? O mas mangingibabaw ang sama ng loob niya sa matandang babae? Ang mga kasagutan ay malalaman sa pagpapatuloy ng bagong kwento dito lang sa Nag-iisang Tambayan, ang mga kwento ni Ka Banong. Maghapon na nagtrabaho ang binata sa pier. Ito na ang kanyang naging hanap buhay mula nang namayapa ang kanyang lolo. Wala siyang magagawa kundi ang magbanat ng buto. Wala rin naman kasi siyang ibang maaasahan. Wala kasi siyang maituturing na kamag-anak. Lahat kasi ng kamag-anak niya, puro masasama ang ugali. Ayaw siyang tulungan dahil lang sa kanyang ina. Masama kasi ang loob ng mga kamag-anak niya sa nanay niya. Nasa masarap na buhay na kasi ang matandang si Susan. Pero kahit na kailan, hindi man lang ito nagpaambo ng yaman sa mga kakilala o kahit kamag-anak man lang. Hiwalay ang mga magulang ni Alejandro. Ang kanyang ama ay nasa Maynila. Nakakulong sa kasong pagdadala ng droga habang ang kanyang ina naman ay nakapag-asawa na noon pang nasa elementarya pa lamang siya. Ngayon ay may sarili na itong pamilya. Isang pamilya na may tuturing talaga nitong tahanan. Ang lalaking bagong kinakasama ng kanyang ina ay ito ang pinakasalan bago rin na mayapa. Ikaw naman kasi, mayaman naman kasi ang mama mo. Bakit ayaw mong lapitan? Ano ko, aso? Nangangamuhan? Para kang tanga. Hindi ka naman mangangamuhan. Pre, nanay mo yun. Lalapit ka sa kanya hindi para manghingi lang ng pera. Lalapit ka sa kanya kasi kailangan mo ng tulong. At kahit na malaki ka na at nasa tamang edad ka naman na para makapagdesisyon, kailangan mo pa rin ang gabay ng isang ina. Kasi kahit kailan di ba, hindi mo naman naranasan yun sa kanya? Alam mo, sa totoo lang, wala na rin kasi naman akong pakialam sa kanya. Kung masaya na siya sa buhay niya, di sige. Ayaw ko na lang pilitin ang sarili ko sa kanya. Pero pre, minsan may iisip mo rin kung ano ang pakiramdam na may ina. Buti ka pa nga boy pang mama mo mama ko, wala na. Pero minsan nga naisip ko rin, paano kung magpakita nga kaya ako sa kanya at ipamukha ko na sa kanya na eto na ako, kinaya kong wala siya. Pre, kung yan ang motibo mo sa pagkikita nyo, ikaw din ang talo dyan. Kasi mas sasama lang ang loob mo. Kasi, alam mo kung bakit? Wala na rin namang magbabago Mas maaalala mo lang kung ano yung mga pagkukulang niya. Alam mo, ganito na lang Sa susunod na araw, sumama ka sa akin. Oh, ano na naman yan? May pag-a-applyan akong trabaho. Sa isang asyenda pre. Sa loob ng mansyon. Bilang hardinero. Malaki raw ang sahod dito Magpapalakad ako sa chewing ko. Driver ang chewing ko ron Hindi ba illegal yan? Paano magiging illegal?
Matinong tao naman ang chewing ko eh. Si Tio Fidel, yun yung tinutukoy ko. Para kang sira talaga oh. Ah, kala ko kasi si Mang Alfredo tinutukoy mo eh. Lutang ka na naman eh. Tapusin na nga lang natin tong mga ginagawa natin. Mabilis nilang pinasa ng mga sako-sakong bigas. Kasama na rin doon ng mga dilata. Pagkatapos, pinagtuunan naman nila ng pansin ng mga nakabanyerang mga malalaking isda. Doon sila mas nahirapan dahil bukod sa madulas at basa, masyadong mabigat. Pero sanay naman na si Alejandro sa ganoong trabaho. Kahit naman baguhan siya sa pier, matagal na rin naman niyang ginagawa ang pagbubuhat. Makalipas lang ang ilang oras, sumapit na rin ang 5:00 ng hapon. Oras na para tapusin ang kanilang trabaho. Pumila sila para kunin ang sahod. Sapat lang ang kinita ng binata. Pero pinagtisan na lamang niya yon dahil wala naman silang ibang choice. Mukhang kailangan na talaga natin maghanap ng trabaho, no? Oo, balasupas boss natin eh. Biruin mo si Mang Taning. Ang tagal na nagtatrabaho ni Mang Taning sa kanya pero hindi man lang lumalaki yung sahod. Siraulo talaga eh, no? Bakit ba kasi pinapayagang magnegosyo ang di naman Pilipino rito sa atin? Eh wala tayong magagawa. Sila may pera eh. Oh, ayan na yung tricycle. Tara, sakay na tayo. Agad na pinaran ni Ruiz ang tricycle. Ilang minuto lang naman ang biyahe nila mula sa pier. Pagdating nila sa kanilang baryo, nauna nang bumaba si Alejandro sa tapat ng kanilang bahay. Kumuway na lamang si Alejandro sa kanyang kaibigan. Napahinga siya ng malalim nang mapatingin sa bahay nila. Sumilay ang pilit ng ngiti sa kanyang muka. Hindi niya kasi inakala na darating ang araw na kakailanganin niyang masanay na mag-isa. Bigla tuloy niyang naalala ang masasayang alaala nila ng kanyang lolo Berting. Pagpasok niya sa loob, larawan agad na matandang lalaki ang bumungad pagbukas ng ilaw. Nilapitan niya yon at kinausap. Lo, 1 buwan ka palang wala rito pero pakiramdam ko, sobrang tagal na. Lo, tulungan mo naman ako magdesisyon no. Kailangan ko kasi ng pera eh. Maliit lang naman ang kinikita ko sa pier. Magparamdam ka nga kung ayos lang ba sa'yo na lumapit ako kay mama? Bigla na lamang nagpantay-sindi ang ilaw. Mga 5 segundo lang ay bumalik na rin yon sa dati. Grabe ka naman magparamdam, Lo. Oo na, susubukan ko na siyang lapitan. Pero bukas, kailangan ka na munang sumama kay Ruiz. May susubukan kaming applyan na trabaho eh. Mas malaki raw ang sahod doon. Napangiti na lamang si Alejandro sa kanyang lolo. Pagkatapos makapaglinis ng katawan, ay kumain na rin siya. Bandang 9:00 ng gabi ay natulog na rin ang binata. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay ang binata. 8:00 pa lang ay pinuntahan niya ang kaibigan na si Ruiz. Sakto naman na nakabihis na ang binata noong mga sandaling yon. Oh, bakit ganyan suot mo? Mag-a-apply tayo ng trabaho ah. Hindi tayo pupunta sa bangasan ng muka. Mukha kang basagulero eh. Yang sabi ni Tio, dapat daw maangas ang forma natin. Mga halaman lang ang aasikasuhin natin sa asyenda. Kailangan mo bang angasan yung halaman? Lalaban ba yun? Magpalit ka nga. Baka hindi tayo matanggap sa ginagawa mo eh. Matapos makapagpalit ay umalis na rin sila. Sakay ng tricycle, bumiyahe sila ng halos 1 oras. Hindi naman yun sobrang layo. Sadyang maputik at malubak lang talaga ang iba nilang dinaanan. Sunod-sunod kasi ang ulan noong mga nakaraang araw. Nakikita mo ba yung malaking gate na yon? Yun na yung bungad ng asyenda. Ang sabi ng tiyo ko, kapag nakapasok ka dyan, maglalakad ka pa ng ilang minuto bago mo tuluyang marating yung mansyon. Grabe, ganun kalaki? Oo, ganun nga kalaki. Tara na, papakita lang natin ang ID ni Tiyo. Paglapit nila roon ay wala naman silang gaanong naging problema. Pinakita nila ang ID ng Chuy ni Ruiz at agad din naman silang pinapasok. Nang makarating na sila ng mansyon,
isang babaeng maganda ang sumalubong sa kanila. Ito ang kumausap sa kanila tungkol sa mga dapat at hindi dapat. Agad namang nilang natandaan ang mga sinabi ng babae. Makalipas lang ang ilang minuto, tuluyan na nga silang natanggap. Dinala sila ng babae sa mga area na dapat nilang asikasuhin araw-araw. Bukod sa loob ng mansyon, sila rin ang mag-aalaga ng mga halaman sa labas. Habang papalabas na ng mansyon, nakita nilang may tumigil na mamahaling sasakyan sa tapat. Lumabas mula roon ng isang matandang babae. Suot pa lang nito, malalaman ng ito ang donya na tinutukoy ng kumausap sa kanila. Pero kahit na anong alahas at mamahaling damit pa ang isuot nito, hinding-hindi magbabagong itsura nito para kay Alejandro. Kilalang kilala niya ito kahit sa paraan pa lang ng pagtitig nito. Dumaloy ang kaba sa kalooban ng binata. Hindi niya inaasahan na ang mansyon na kanyang pagsisilbihan ay ang mansyon na tinitirhan ng kanyang ina. Sa madaling sabi, ang donya na si Susan ang magiging amo nila. Sa isip-isip niya, literal na mangangamuhan nga siya sa kanyang ina. Natulala sandali si Alejandro, pero hindi niya mapaliwanag na kahit papaano meron siyang nararamdamang saya. Nang papalapit na ang donya sa harapan nila, nagkatinginan sila nito. Napangiti si Alejandro. Magpapakilala na sana siya pero umiwas ng tingin ng kanyang ina. Sa hindi malamang dahilan, tila kinurot ang kanyang puso. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alejandro. Nawala ang saya na unti-unti na sanang nabubuo. Nilagpasan na lang siya ni Doña Susan. Agad na yung pumasok ng mansyon. Habang siya nananatili pa ring nakatayo sa gilid. Natulala at parang hindi alam ang sasabihin. Pre, ayos ka lang ba? Anong problema? Ha? Oo. Ayos lang ako. Ang mabuti pa. Ililibre na lang kita ng mainit na lugaw dun sa bayan. Tara na! Umalis na rin sila sa asyenda. Habang nasa luguan pa sila, napansin ni Ruiz na tahimik pa rin si Alejandro. Nakatingin lang ito sa malayo at mabagal na kumakain. Ni hindi pa nga nito nakakalahati ang kinakaing lugaw. Pre, lugaw lang yan ha. Hindi yan lechong baboy para tumagal kang ubusin yan. Uy, ano ba kasi problema mo? Kanina pa kita napapansin na parang wala ka na naman sa sarili mo eh. Kasi pre, yung boss natin, siya yung nanay ko. Munti ka nang mabugan ni Ruiz ang iniinom nitong tubig nang marinig ang sinabing yun ni Alejandro. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo pre, siya ang nanay ko, si Susan. Donya na pala siya ngayon. Gagi pre, hindi ko naman alam. Wala akong ideya na nanay mo pala yung magiging amo natin eh. Ayos lang yun. Wala ka namang kasalanan eh. Isa pa, gusto ko na rin naman siyang makausap. Nagbago na pala ang isip mo ha? Oo, ang kaso nga lang, hindi naman niya ako pinansin kanina eh. Baka naman kasi hindi ka niya nakilala kagad. Di ba, elementary ka pa lang nung iwan ka na niya? Huling pagkikita namin nung 17 ako. Imposibleng hindi niya ako makilala. Hindi niya talaga ako pinansin. Di, kausapin mo na lang. Baka naman pagod lang. Pero, eto, seryosong tanong ha. Tutuloy ka pa ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Mas maganda ngang siya yung boss natin eh. At least, kilala ko na ugali niya. At may pagkakataon na akong makausap siya. Pero, aminado ako ha. Masakit yung kanina. Hindi niya ako pinansin. Pero baka nga pagod lang. Bukas naman magsisimula na tayo. Kapag nakita ko siya sa mansyon, lalapitan ko siya kaagad. Yan! Yan ang gusto ko sa tropa ko. Positibo ang pananaw. O sige na,
Ubusin mo na yan, lugaw. Kasing lamig na ng nguso ng aso yan eh. Natawa na lamang si Alejandro ng mga sandaling yon. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na rin naman kaagad sila. Nang nasa bahay na siya, hindi niya maiwasang hindi isipin ang kanyang ina. Kinuha niya pa nga ang mga larawan na naitago ng kanyang lolo. Napangiti siya nang mapagtantong tila walang nagbago sa mukha ng matandang babae. Maghapon na natulog si Alejandro sa kanilang bahay. Ngayon niya lang kasi naramdaman ang bigat ng inalisan niyang trabaho sa pier. Nagising lamang si Alejandro dahil sa isang masamang panaginip. Ayon sa panaginip niya, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina at maraming dugo sa paligid. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun. Pero dahil hindi naman siya masyadong nagpapaniwala sa mga ganoong klase ng pangitain, hindi na lamang niya ito pinagtuunan ng pansin. Oh, kanina ka pa dyan? Nagtatakang inabutan ni Alejandro si Ruiz sa bakuran nila. Nagluluto na ito ng pagkain. Oo, tulog ka kasi kaya eto, nagsimula na ako. Yan na ba yung niluluto mo? Bakit di ka doon nagluto sa bahay ninyo? Ay nako, pag doon ako nagluto, baka naubos ka agad ito. Isa pa, binili ko naman ito para sa atin eh. Sobrang bait mo yata sa akin ngayon ha. Hoy Ruiz, maamin ka nga sa akin. May gusto ka ba sa akin ha? Ew, kadiri ka. Kilabutan nga sa sinasabi mo. Bumabawi lang ako sa'yo, no? Pakiramdam mo kasi kasalanan ko kung bakit nangyari yung kanina. Sus, para ka namang siraulo. Ayos lang naman sa akin yun, no? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Baka pagod lang siya. Eh basta, kapag naluto na to, sabay na tayong kumain. Ay nako, the best ka talaga kahit na kailan. Pautang nga. Utot mo, utang! Tulungan mo na lang ako rito. Magsiba ka ng panggatong. Parang tunay na magkapatid na ang turingan ng dalawa sa isa't isa. Mga bata pa lamang kasi sila, palagi na silang magkasama. Noong pa man ay magkasanggang dikit na ang dalawa. Minsan nga, nasabi ni Ruiz kay Alejandro na mas masaya pa siyang kasama si Alejandro kaysa sa mga kapatid nito. Masasabi ni Alejandro na bukod sa kanyang lolo na namayapa na, si Ruiz ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Alam niya kasing kahit na kailan, hindi siya nito iiwanan. Kinabukasan, bumiyahe na rin sila patungo sa mansyon. Nang makarating sila roon, dumiretso na agad sila sa hardin para magtabas ng mga ligaw na damo. Pre, napaisip lang ako no, bakit kaya umalis yung dating hardinero nila? May ginawa kaya sila masama? Uy, baka marinig ka dyan. Tsaka, di na natin problema yun, no? Ang malaga, tayo na ang narito. May trabaho at magkakapera. Wala lang. Napatanong lang naman ako. Mabuti pa, magsimula na tayo. Ikaw doon, ako naman dito. Kukunin na sana ni Ruiz ang malaking gunting nang biglang may dumating. Isang magandang babae na sa tingin nila anak ni Doña Susan. Parang mas matanda lang sila rito ng ilang taon. Magandang hapon po, Miss Milana. Kami po pala yung mga... The new gardener. Opo. Ganun na nga po. May paglilingkod po ba kami sa inyo at nandito kayo? I just want to check if trustworthy kayo. You know, karamihan sa mga mahihirap na gaya ninyo, mga malilikot ang kamay, mga oportunista. Mawalang galang na ma'am ha, pero hindi naman po kami ganun. Naiintindihan namin kung may karanasan kayo sa mga kagaya nila. Pero nakakasiguro po kami na hindi po namin gagawin ng tulad ng ginawa nila. Sino ka para kontrahin ang sinasabi ko? Are you aware na ang mga mahihirap kapag nagigipit ay nakakaisip na masasamang gawain? Mukhang sa mayayaman po yata yan nababagay na isipin eh. Di po ba ang mga mayayaman nagiging masama ng dahil lang sa pera? Uy, pre, ano ka ba? Tumigil ka na nga.
So anong ibig mong sabihin ngayon? Na masasama kaming tao dito? Kung yun ang iniisip mo, pues, lumayas ka na. Hindi naman po ganun ang sinasabi ko. I'm just paliwanag na example. Oo, tama. Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Kayo naman po kasi ma'am eh. Huwag niyo po munang husgahan ng mga taong hindi niyo naman po kilala. Masama po kasi yun. How dare you talk to me like that? Do you know me? I am the one and only daughter of Doña Susan. Opo, alam ko naman po yun. Naiintindihan ko po na spoiled talaga ang mga anak na babaeng bunso. Ma'am. Pasensya na po kayo ha. Itong kaibigan ko po kasi nahamugan ng utak eh. Kaya ganyan ang tapos ng dila. Sige po, magtatrabaho na lang po muna kami ma'am. Pasensya na po. Sa susunod, subukan niyo lang pong magpakatao sa mga tao niyo ha. Masarap po sa pakiramdam yun. I will remember your ugly face. Humanda ka sa akin. Padabog na umalis ang babaeng yon. Para itong bata na binabagsak-bagsak pa ang paa sa sahig. Agad namang kinausap ni Ruiz si Alejandro. Uy, pre naman. Anak ng boss natin yun eh. Parang boss na rin natin yun kaya dapat hindi mo siya ganun kausapin. Ano ka ba naman? Wala namang mali sa sinabi ko ah. Oo nga, wala nga. Pero alam mo kung ano yung mali? Yung mismong ginawa mo. Pre naman, hinayaan mo na lang sana eh. Hindi pa nga tayo nakakapagsimula, baka matanggal na kagad tayo. Pre naman oh, anak ng boss natin yun na mama mo eh. Kapatid mo na rin yun sa ibang sabi. Kaya nga dapat nadidisiplina siya eh. Bilang kuya niya, di ako natutuwa na ganun niya kausapin ng mga tao rito. Maling-mali eh. May lugar para sa mga pinaglalaban mo, pre. At hindi yun dito. Wala tayong kakayahang pumalag eh. Nandito tayo para mabuhay. Hindi para makipagtagisan ng pride sa mga taong alam naman natin na una pa lang, di na natin maaabot. Ano ka ba naman? O sige na, pasensya na. Naiinis lang talaga ako eh. Hindi ako sanay na minamalit ang mga mayayamang tao. Hindi rin naman ako sanay eh. Ang lagi mo na lang sanang isipin, kailangan mo ng pera. Pera! Pera! Kahit apakan na yung dangal ko? Ano bang mas malaga sa'yo? Dangal mo o ang makasalba ka sa hirap ng buhay natin? Ay naku, magtrabaho na nga lang tayo. Napapailing na lamang si Ruiz ng mga sandaling yon. Sinimulan na lamang nila ang paglilinis at pagtataba sa hardin. Noong mga sandaling yon, biglang napagtanto ni Alejandro na isang malaking pagkakamali nga ang ginawa niya. Nakaramdam na siya ng kaba. Na baka kapag nagsumbong yon kay Doña Susan, sa halip na mapabuti ang relasyon nilang mag-ina, baka kamuhian pa siya nito. Makalipas ang ilang oras, tinawag na sila ng kasambahay para kumain ng tanghalian. Pagpasok nila sa isang silid kung saan naroon ang mga pagkain, narinig nilang laman ng usapan ng mga kasambahay ay ang aswang. Napapailing na lamang si Alejandro noon dahil hindi naman talaga siya naniniwalang may ganoong nilalang. Pero kasalungat siya ni Ruiz ng paniniwala. Para kay Ruiz, ang mga aswang ay nananatili pa rin kasamang namuhay ng mga tao. Hindi lamang yun napapansin dahil nagpapanggap din bilang tao ang mga aswang. Ay nako, puro aswang ang usapan, kaya mukha na silang aswang eh. Tinapik ni Ruiz sa balikat ang binatang si Alejandro para sawayin. Medyo malakas kasi ang pagkakasabi nito kaya baka marinig sila. Noong mga sandaling yon, bumalik na lamang sila sa hardin. Napapakamot na lang sa ulo ang binatang si Ruiz dahil sa pinagsasabi ni Alejandro. Pre, hindi mo ba kaya mag-ingat? Kanina, yung kapatid mo. Ngayon, yung mga kasambahay. Pre, kung ayaw mo sa trabahong ito, iwan mo na lang ako. Ako kasi kailangan ko ng pera eh. Napapahiya pa ako nang dahil sa mga ginagawa mo. Nakakaya kay Tiyo.
Pasensya na. Galit ka na ba sa akin? Umayos ka kasi. Tara na, tapusin na natin to. Ginapas na lamang nila ang ilang damo na nakikita nila sa gilid-gilid. Mabilis namang magtrabaho ang dalawa. Kaya bagong 4:00 ng hapon ay natapos na nila ang kanilang gawain. Kung tutusin, wala na silang dapat gagawin doon. Pero dahil inutusan pa sila ng dalagang si Milana, ang bunsong anak ni Doña Susan, wala silang nagawa kundi ang sundin na lamang ang utos nito. Tumungo sila sa kabilang hardin na dapat ay kinabukasan pa nila gagalawin. Inalis din nila ang mga damo roon. Sa parting yun ng hardin, medyo nakakaramdam ng pagkailang ang dalawa. Kahit kasi hapon pa lang, madilim na roon. Talagang kasing napabayaan na. Maraming mga puno ang tumatakip na sa mismong lugar. Parang maliit na kagubatan. Pre, tingnan mo. Ganitong-ganito yung mga lugar na pinagtataguan ng mga aswang eh. Paano ka naman nakakasigurado sa sinasabi mo? Alam kong hindi ka naniniwala pero eto kukwento ko na rin sa'yo. Sige lang, kwento mo lang. Naalala mo nung 1 taon ako nawala sa atin. Doon ako tumira sa lola ko. May mga nakakalaro ko mga bata doon. Mga siraulo din. Masiraulo pa sa atin. Napasama ako sa kanila. Pupunta kaming gubat. Tapos may nakita kaming ganito. As in, parang ganito ang itsura. Maraming puno. Tapos mga damo-damo. Laro kami ng laro doon. Tapos nung malapit ng gumabi, may nakita kaming matandang babae ron, pre. Malapad na pakpak. Tapos nung naramdaman namin na lilipad siya palapit sa amin, hindi na kami nagsayang ng oras. Umalis na kaagad kami. Naihi pa nga yung kalaro ko nun sa short eh. Okay, paano mo naman masasabing aswang yun, Aber? Taong may pakpak? Anong tawag mo sa ganun? Ewan ko. Bakit ako tinatanong mo? Aswang nga yun! Di dyan sa mga punong yan, meron din. Hindi naman porke maraming puno may aswang na. Hindi naman mga ibon na mga aswang na kung saan-saan lang makikita. Marunong din silang lumugar. Di ka naman kasi naniniwala kaya pinagtatawanan mo lang naman ako, di ba? Naniniwala naman ako sa kwento. Basta ikaw magkwento, alam kong totoo yan. Di naniniwala ka na may aswang. Siguro. Maniniwala ka rin ba kapag ikaw na mismo nakakita? Napapailing na lamang at natatawa si Ruiz. Itinigil na rin nila ang pag-uusap ng ganon at saka sinimulan na rin ang kanilang gagawin. Dahil di hamak na mas malaki ang hardin na yon kumpara sa nauna, inabot na sila ng kinagabihan doon. Hindi na nga rin nila namalayan na unti-unti na pala silang napapalayo sa mansyon. Nakalabas na sila ng hardin nang hindi nila namamalayan. Basta't sinundan lamang nila ang daan. Bumalik na kaya tayo ng mansyon? Malayo na to oh. Nakalabas na yata tayo. Di na yata to parte ng asyende. Di ka ba napapaisip kung saan tayo dadalhin ng daan na ito? Napapaisip. Pero ano namang mapapala natin sa daan na yan? Iniwan natin ang trabaho natin. Baka mamaya magalit yung babaeng yun. Tumigil sa paglalakad si Ruiz at tinapatan ng ilaw ang mukha ni Alejandro. Natatawa pa itong magsalita. Natatakot ka no? Bakit? Iniisip mo bang may aswang dito? Pinagsasabi mo. Walang ganun. Ang akin lang, gusto kong bumalik sa mansyon para makapag-out na tayo. Anong oras na mag-alas 8 na. Kalma ka lang. Kapag nakita na natin yung dulo ng daan na to, saka tayo babalik. Naku, bahala ka nga dyan. Basta ako babalik na. Uy! Huwag mo nga akong iwan dito! Uy! Hindi na hinintay pa ni Alejandro na pigilan siya ng kanyang kaibigan. Dali-dali na siyang naglakad pabalik. Nang makalayo-layo na siya sa kaibigan,
bigla na lamang niyang naramdaman na tila merong gumagalaw sa bandang gilid. Napatigil sa paglalakad ang binata at napadako ang tingin doon. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Tinutukan niya pa ng ilaw, pero wala naman siyang nakitang iba naroon. Napalunok ng laway si Alejandro. Kahit nasabi niyang hindi naman siya naniniwala sa aswang, yun ang unang pumapasok sa utak niya. Marahil dahil yun sa mga kwento ng kanyang kaibigang si Ruiz. Sino yan? Bumuntong hininga ang binata. Walang tumugon. Ang naririnig niya lang ay ang mga nadudurog na tuyong dahon na tila natatapakan. Marahang dinampot ng binata ang bato sa gilid. Handang-handa na siyang batuhin ang parting yun. Pero bigla na lamang dumating ang binatang si Ruiz. Para naman tong timang eh. Bakit mo ako iniwan? Kailangan na nating umalis dito. Natatakot ka lang siguro, no? May narinig akong gumagalaw. Diyan, kanina. Ha? Ano ka mo? Pakinggan mo ng maigi. Sige, bilis. Nanahimik ang dalawa. Mga ilang sandali lang, narinig na rin ni Ruiz ang mahihinang tunog. May kaluskos na sa pagkakataong ito. Maya-maya pa, biglang inagaw ni Ruiz ang bato na hawak-hawak ni Alejandro. Pinukol ni Ruiz ang bato sa halamanan. Narinig nilang tila mayroong umaray doon. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad na silang umalis. Hingal na hingal sila nang makabalik na sila sa hardin. Pareho silang kinikilabutan. Si Alejandro, na hindi naman naniniwala sa aswang, ay halos himatay na sa kaba. Napaupo na lamang sila sa gilid. Pre, tingin mo ano yon? Bakit ba ako lagi tinatanong mo? Para kang timang no? Ikaw unang nakarinig, di ba? Ewan ko. Wala akong alam. Tingin ko talaga aswang yun eh. May aswang dito malapit sa asyenda. Malapit dito sa mansyon. Kaya ba ganyan na lamang ang usapan nila? Siguro. Gusto mo, tanungin ko yung mga kasambay eh. Wag na. Bago pa lang naman kasi tayo rito. Baka mamaya isipin pa ng boss natin mga siraulo tayo. Tsaka, di ba nga, mas gusto kong ito ng atensyon ko kung paano ko makakausap si mama. Ay, oo nga pala. O sige, isang tabi na muna natin itong mga nararanasan natin. Bukas na lang natin tapusin ang lahat ng nandito. Noong mga sandaling yon, hindi pa rin umuwi si Alejandro. Kumuha pa siya ng tamang pagkakataon para makausap ang kanyang ina. Nakita niya kasing naghahapunan pa ang mga yon sa loob. Kaya nakatanaw siya sa bintana. Nakakaramdam siya ng inggit. Mukha kasing masaya si Doña Susan habang kausap niya ang kanyang anak. Hindi maiwasan ni Alejandro na makaramdam ng sakit. Pinangarap niya kasi na sana maranasan niya ring makaramdam ng merong ina. Pre, kung hintay mo na lang kaya siyang lumabas, nasasaktan ka lang dyan eh. Hindi, ayos lang naman ako. Masaya akong makita na masaya ang nanay ko. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang ako. O sige, hintay na lang kita sa labas ha. Tinapik na lamang siya ni Ruiz sa balikat. Isang pilit ng ngiti naman ang naisukli niya sa kaibigan. Naghintay pa siya ng halos 5 minuto roon. Mga ilang sandali lang, nakita na rin niyang palabas na ng mansyon si Doña Susan. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Nilapitan niya agad ito at saka nagsalita. Ma, napatingin sa kanya ang Donya. Naniningkit ang mga mata nito. Tila ba kinikilala ang kanyang muka. Ma, ako po ito, si Alejandro. Anak niyo po. Apo po ng papa niyong si Berting. Walang pagbabago sa mukha ni Doña Susan nang marinig yon. Nawala ang ngiti ni Alejandro nang mapagtantong tila walang pakialam ang kanyang ina. Nanlamig ang kanyang palad. Hindi niya alam kung lungkot o galit ba ang nararamdaman niya. Mama, hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako ito,
Nakikilala kita. Mabuti naman at nakikilala niyo ako. Akala ko, Pero ano naman? ano po? Ano naman ngayon kung anak kita? Hindi ho ba kayo masaya na nandito ko at nagkita tayong dalawa? Paano ako magiging masaya kung nakikita ko sa iyo ang pangit na nakaraan ko? Hindi ba sinabi sa iyo ng papa mo na naging anak ka lang namin dahil pinagsamantalahan niya ako? Ano po? Naku, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi mo alam? Pwes, ngayon alam mo na. Anak kita sa pagkakasala. At kahit na kailan, hindi kita kikilalaning anak dahil nabuo ka ng walang pagmamahal. Kaya kung gusto mong makapagtrabaho dito, huwag mo akong tawaging nanay o mama. Hindi kita anak. Hinahayaan lang kita rito dahil nakiusap sa akin ng isa sa mga tao ko na kaibigan ka ng pamangkin niya. Mama, hindi ko maintindihan. Kasi wala naman sinabi sa akin si Lolo na ganun eh. Malamang hindi niya sasabihin. Kasi kung sinabi niya noon, malamang magagalit ka sa akin. Well, salamat sa tatay ko kasi kahit na papano, mahalaga sa kanya ang image ko. Ngayon, masaya na ako sa buhay ko. Kaya wag mo nang sirain. Wag mo na akong kausapin kasi kapag nakikita kita, naalala ko lang yung gabing bangungot ng buhay ko dahil sa tatay mo. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Alejandro. Noong mga sandaling yon, natulala na lamang siya sa lahat ng kanyang narinig. Nang umalis na ang matandang babae, dito na naramdaman ni Alejandro ang pagtulo ng kanyang luha. Nang malaya na lamang niya na nasa gilid na niya si Ruiz. Nakaakbay na ito sa kanya at niyaya na siyang umalis. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pre. Pero wala tayong magagawa eh. Isipin mo na lang, kahit na papaano nakita mo ang nanay mo. Kung ayaw niya sa'yo, di sige. Magsikap ka na lang. Patunayan mo sa kanya na kaya mo ring umunlad kahit walang tulong niya. Hindi naman yan ang iniisip ko, pre. Hindi ko matanggap ang sinabi niya na anak lang ako sa pagkakasala. Buong buhay ko hindi ko naman alam yun eh. Kung alam ko lang di sana, hindi na ako nangulit. Pinagsusuntok ni Alejandro ang pader na hinintuan nila. Inawat na lamang ito ni Ruiz. Uy, ano ka ba? Huwag mo lang gawin yan. Gusto ko masaktan, pre. Gusto kong masaktan para makalimutan ko tong nararamdaman ko. Wala rin namang mangyayari kung sasaktan mo sarili mo. Habang sinisira mo sarili mo, ikaw rin na magiging diado. Pagbutihan mo na lang, pre. Nandito naman ako para tulungan ka eh. Hindi na umimik pa ang binata. Nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad. Kalaunan, nakasakay na rin sila ng tricycle. Nang makauwi na siya sa bahay nila, balisa ang utak ni Alejandro. Nabura na ang iba niyang iniisip. Kahit ang tungkol sa mga aswang, napalitan na lang ito ng lahat ng tungkol sa kanyang ina. At tungkol sa pagiging anak niya sa pagkakasala. Hindi siya makatulog. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit niyang naaalala ang masasakit na salita na sinabi sa kanya ni Doña Susan. Dakong 3:00 na madaling araw, lumabas siya ng bahay. Bumiyahe papuntang pier. Pagdating niya roon, sumakay siya sa papaalis na bangka. Naisip na lamang niyang tapusin na ang kanyang buhay. Yun na lang kasi ang nakikita niyang paraan para mawala na ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Nang nasa kalagitnaan na sila ng dagat, nagulat ang mga kasama niya sa bangka nang bigla siyang tumalon sa tubig. Sinubukan siyang iligtas ng mga bangkero, pero mabilis siyang lumubog sa ilalim. Ang buong akala ni Alejandro nung oras na yon ay patay na siya. Magaan kasi ang pakiramdam niya, pero nang idilat niya ang kanyang mga mata, mukha ng isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Nasa loob siya ng isang kuweba na may katubigan. Teka, nasan ako? Hindi ito mukhang langit ah. Hindi naman talaga ito langit. Nandito ka sa kuweba sa ilalim ng dagat. Anong sinabi mo? Nasa kuweba ako?
Sa ilalim ng dagat? Paano naman mangyayari yun? Tumalong ka sa tubig. Hinigop patungo rito. Ikaw ngayon ay nasa tirahan ng isang haring Shokoy. Niloloko mo ba ako? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Nasaan ba talaga ako? Anong klaseng lugar to at anong ginagawa ko dito? Paborito? Anong paborito? Sabi ko, anong ginagawa ko rito? Prito. Hindi uso ang prito rito. Ay sus! Bingi ka ba? Sabi ko, anong ginagawa ko rito? Anong ginagawa mo rito? Nandito ka para humarap sa haring Shokoy. Siya ang tutulong sa'yo para sa iyong tungkulin. Anong tungkulin? Ang tungkulin na iligtas ang sangkatauhan. Ang bihirang buhay naman talaga to. Oh. Gusto ko na nga mamatay eh. Bibigyan mo pa ako ng gagawin? Pwede ba? Tigilan mo ako sa Shokoy na yan. Aswang nga, di ako makapaniwala eh. Shokoy pa kaya? Kailangan mong maniwala. Dahil kung hindi, mapapahamak ang mama mo. Huwag mo nga mabanggit-banggit yun. Wala nga pakialam sa akin yun eh. Kaya wala rin akong pakialam sa kanya. Ang mama mo ang susi para sa kasamaan ng mga aswang. Kung hindi mo siya poprotektahan, magtatagumpay ang mga aswang. Ay naku, tama na nga. Uwi na ako. Saan ba daan? 500. Mangungutang ka ba? Ay, Diyos ko naman. Ang hirap mo naman kausap. Hindi mo kailangang makiusap kasi wala kong 500. Ang sabi ko, ituro mo sa akin ang daan paalis. Daan paalis. Sa kasamaang palad, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo nakakaharap ang haring Shokoy. Manong, hindi kita kilala ah. Wala tayong ugnayan sa isa't isa. Kaya huwag kang magdidikta. Alis na ako. Kung sino man yung sinasabi mo, sabihin mo matulog na siya. Mag-uumaga na yata eh. Tatawid na sana si Alejandro sa kabilang bato, pero bigla na lamang lumakas ang tubig. Hinampas siya kaya bumalik lang din siya sa tabi ni Mang Ismael. Hindi ka paalisin ng tubig hanggat hindi ka humaharap sa hari nila. Halika, mama ka sa akin. Kung hindi ka sasama, hahampasin ka ulit ng tubig. Nahihiwagaan na si Alejandro ng mga sandaling yon. Kaya naman sumunod na lamang siya kaysa naman may mangyari pang masama sa kanya. Alam niyo po bang pwede ko kayong sabihan na kinidnap niyo ako? Ikaw ang tumalon sa dagat at napunta ka rito. Kaya ikaw mismo ang kumidnap sa sarili mo. Ho? Nanahimik na si Alejandro nang tumigil sila sa isang malaking butas. Mula roon ay naglakad ang isang lalaking maraming palikpik sa katawan. Kulay berde ang katawan at namumula mga mata. Teka nga, seryoso ba to? Ang nakikita mo ngayon ay totoo. Walang hindi seryoso sa mga sandaling ito. Oh, nagsasalita siya? Anong sinabi niya? Hindi ko maintindihan. Ang sabi niya, kailangan mong makipagtulungan. Kailangan mo makuha ang itim na kabibi sa iyong ina. Teka. Nagugulan talaga ako eh. Sige. Totoo ng Shokoy. Totoo aswang. Pero ano ba talaga nangyayari? Gustong kunin ng mga aswang sa iyong ina ang itim na kabibe. Ang kabibing yon ay pagmamayari ng ninuno nitong Shokoy na ito. May kakayahan ng kabibi na buhayin ang kaluluwa ng mga namatay ng mga elemento. Gustong kunin ng mga aswang para buhayin ang mga malalakas nilang kalahi. Paano naman napunta yung kay mama? Ang dating asawa ng mama mo ay nagbubungkal ng mga yamang dagat. Ang itim na kabibi ang isa sa mga nanakaw nila. Kailangan mong maibalik yun dito dahil kung hindi, magagamit yon ng mga aswang. At maaaring mapahamak pa ang mama mo at pati na rin ang mas maraming tao.
Tutulungan kanya para matapatan mo ang mga aswang. Bibigyan kanya ng isang mutya. Mutya? Ano yun? Ang mutya ay may kapangyarihang taglay. Ipinagkakaloob ito sa mga taong may bukal na kalooban. Ano na naman ang sinabi niya? Bubuka-buka na naman ang bibig. Ang sabi niya, pinakamalakas na mutya ng Shokoy ang ibibigay niya sa'yo. Paano kung ayaw kong tanggapin? Gusto ko na lang sana mamatay eh. Bibigyan niyo pa ako ng responsibilidad. Nasa sayo naman kung tatanggapin mo. Pero isipin mo na lang kung sakaling umatake ang mga aswang at maraming inosenteng tao ang namatay. Tapos ikaw na may pwedeng gawin pero mas piniling manahimik na lang. Talagang nangongonsensya ka pa ha? Lumapit si Mang Ismael sa Shokoy. Merong inilabasang nilalang sa bibig nito. Isang bagay na hugis pangil. Ayon sa matandang Ismael, ang bagay na yon ay ang buto mismo sa lalamunan ng Shokoy. Yun daw ay isang mutya. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang nawala ng malay ang Haring Shokoy. Oh, anong ginawa mo? Ano nangyari sa kanya? Normal na mawalan siya ng malay. Nabawasan ang lakas niya sa kanyang katawan at kaluluwa. Tulungan mo na lang akong ihiga siya ng maayos. Binuhat nila ang Shokoy. Pagkatapos, iniwan na muna nila yon. Binigay sa kanya ni Mang Ismael ang hawak-hawak na buto. Lagyan mo ng tali at ilagay mo sa bewang mo yan. Sino ka ba talaga? Bakit nandito ka sa sinasabi mong ilalim ng dagat? Isa akong albularyo. Mag-iisang taon na rin akong nandito. Tinutulungan ko ang hari ng mga Shokoy para hanapin ang karapat-dapat. Buti na nga lang at naisipan mong tumalon. Paano ka nakapasok sa ganitong lugar? Ay, sekreto ko na yon. May sikreto ka pang nalalaman. Ay, nako. Alejandro nga pala pangalan ko. Ismael naman ang sakin at isa kong albularyo. Ang kasabi mo lang. Anong kulang? Ha? Ang sabi mo kulang. Wala akong sinabi ah. Sinambit ang alin? Ang sabi ko, sinabi. Ang bihira, bingi pa to. Oo, may pagkabingi kasi ako. Ha? Hindi mo ako naririnig pero yung bulong ko narinig mo? Ay, pambihira talaga oh. Napapailing na lamang si Alejandro noong mga sandaling yon. Kahit na hindi naman talaga siya personal na kilala ang matanda, pakiramdam niya ay parang matagal niya na itong kasama. Magaan kasi ang pakiramdam niya. Nagagawa na nga rin niyang makapagbiro. Bago sila makaalis ng lugar na yon, biglang nawalan din ng malay si Alejandro. Nang magising siya, ay nasa dalampasigan na siya. Basang-basa ang katawan at puro buhangin ang muka. Agad siyang nagilamos at nakita niya si Mang Ismael sa gilid niya. Teka, paano ba tayo nakaalis doon? Hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga ngayon, kailangan mo nang magsanay kinabukasan. 2 araw ang nakalipas. Sinubsob ni Alejandro ang kanyang sarili sa pagsasanay kasama ang albularyong si Ismael. Hindi niya rin talaga maintindihan ang kanyang sarili. Parang madali na lang din niyang tinanggap ang tungkulin na yon. Pero nasisiguro niyang hindi ang kanyang ina ang dahilan, kundi gusto niya lang ding makatulong para makaiwas sa gulo. Pagod na pagod ang binata habang nagpapahinga sa gilid. Tagaktak ang kanyang pawis. Namamaga na rin ang kanyang kamay kakahawak sa mahabang itak na bigay sa kanya ni Mang Ismael. Saan kayo natuto ng ganito, Mang Ismael? Binata pa lang ako. Tinuruan na ako ng tatay ko. Ang sabi niya kasi noon, baka raw puntahan kami sa bahay ng kaaway niya. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Mga aswang ang pumunta sa bahay.
Kaya yung tinuro niya sa akin, nagamit ko. Ayun, nakaligtas kaming magpamilya. Napag-alaman naming nagkamali lang pala ng bahay ang mga aswang. Sa kabila dapat. Pero mula nun, naging interesado na ako sa mga aswang. Ayos din pala kwento nyo no? Ako kasi hindi naman talaga ako naniniwala sa aswang Pero nung makita ko yung Shokoy, naniwala na ako. Kasi kung Shokoy nga, totoo. Malamang aswang din. Iho, naituro ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito magagamit. Kailangan ko na pong bumalik sa mansyon? Kailangan. Kailangan mong protektahan ang nanay mo. Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Pero sa oras na makuha siya ng mga aswang, siguradong makukuha na rin niya ang itim na kabibe. Kailangang ikaw ang makauna sa itim na kabibe na yon. Tumango-tango na lamang si Alejandro. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naisipan na rin niyang umuwi. Naalala niya kasi bigla ang kanyang kaibigan. Malakas ang hinala niya na nag-aalala na rin yun sa kanya. Kaya naman, nang makabalik na siya sa kanilang baryo, ang una niyang pinuntahan ay si Ruiz. Sakto naman na kararating lang din ni Ruiz sa bahay nito. Kitang-kita ang pagiging malungkot at pagiging dismayado ng binata. Pre, agad na napalingon si Ruiz sa kanya. Parang nagliwanag ang mukha nito nang makitang buhay siya. Mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya na maigpit. Linti ka, akala ko wala ka na Nabalitaan ko kasi sa mga bangkero nung nakaraan na may isang lalaking tumalon sa dagat. Akala ko ikaw yun. Saan ka ba nagpunta? Ang totoo niyan, ako talaga yun, pre. Ha? Tumalon ako sa dagat. Pero hindi ka maniniwala sa sasabihin ko kung bakit buhay pa rin ako. Sige nga, kwento mo na. Sinimulan ni Alejandro ang kanyang kwento. Agad namang naniwala ang kanyang kaibigan. Namamangha pa nga itong nakikinig. Kitang-kita sa mata niya na parabang proud na proud pa si Ruiz sa kanya. Ibig sabihin, magiging tagapagligtas ka na? Paano yan? Di ba sabi mo, kailangan mong protektahan si Doña Susan? Ayos ka lang ba dun? Wala naman ako magagawa Kailangan ko raw gawin yun para hindi lumala ang sitwasyon. Isa pa, ang dapat kong gawin, bantayan ng mga aswang na maaaring lumapit sa magaling kong ina. Naisip ko lang Di kaya yung nararamdaman natin nung pabalik na tayo ng garden aswang na yon? Baka nagsisimula na silang magmanman sa mama mo? Pwede. Malaki ang tsansa na aswang nga yun. Kaya pagbalik ko doon, yun agad ang uunahin kong tingnan. Teka, tanggal na ba ako sa trabaho? Hindi naman. Sinabi ko kasi, nagpatuli ka. Hindi kasi sila naniniwala na may sakit ka Ay, sira ulo. Bakit mo naman sinabi yun? Hindi, biro lang. Sinabi ko nga may sakit ka. Ayun, naniwala. Kaya bukas, pwede ka nang makabalik. Kaso, may problema pre. Oh, anong problema? Yung panganay na anak ng mama mo, hinahanap ka. Mukhang bad trip sa'yo. Ikaw kasi, sinagot-sagot mo pa kasi si Ma'am Milana Napapailing na lamang si Alejandro ng mga sandaling yon. Kinabukasan, agad na pumasok sa trabaho ang dalawa. Pero pagdating pa lang nila sa hardin, sinalubong na agad sila ng lalaking si Abando. Hinawakan nito si Alejandro sa kwelyo at dinikit sa pader. Huwag kang mag-aangas sa kapatid ko Hardinero ka lang. Naintindihan mo ako? Oo. Anong oo? Oo, naiintindihan kita. Bakit ganyan ka makatingin? Papali ka ba ha? Ganito lang talaga ako makatingin, sir. Lalong napiko ng lalaking si Abando. Hindi na ito nakatiis. Sinuntok nito si Alejandro sa mukha. Pero sa kasamaang palad, si Abando pa ang nasaktan.
Tumigas kasi ang mukha ni Alejandro. Bagay na ipinagtataka ni Abando. Kayo ang nanuntok, sir, ha? Hindi po ako. Wala akong kasalanan kung bakit ka nasaktan. Pinigilan na lamang ni Ruiz ang sarili na hindi matawa. Habang si Abando, tila uusok na sa galit. Totoo nga. Totoo nga sinabi ni Milana. Matigas ang mukha mo. Bakit po? Baka naman po malambot lang ang kamao mo. Ano sinabi mo? Minamalit mo ba ako? Depende sa pagkakaunawa mo. Ba't tarantado kang hampas lupa ka? Dinampot ni Abando ang 2x2 sa gilid. Pinalo nito si Alejandro pero sinalaglang ito ng binata gamit ang braso nito. Nabali ang 2x2. Mas lalo namang ikinagulat yon ni Abando. Para kasing wala lang ding nangyari kay Alejandro. Maging si Ruiz sa gilid ay namamangha na rin. Anong klaseng tao ka? Tao ka ba, ha? Hindi. Tao ako, no? Sanay lang akong masaktan, kaya wala sa akin yung mga ganyan-ganyan. Hindi ako gaya ng ibang anak mayaman na kaunting puwing lang nagpapa-ospital na kaagad. Umalis ka na nga rito. Magtatrabaho na kami. Saka mo na lang ako lapitan kapag may ibubuga ka na. Ba't ang angas mo, ha? Anong tingin mo sa sarili mo? Hampas lupa ka lang, ha? Wala akong pakialam kung anong antas ko sa buhay. Basta narito ako para protektahan si Doña Susan. In your dreams. Tinulak ni Abando si Alejandro. Malakas ang pagkakatulak kaya napasandal si Alejandro sa halamanan. Padabog namang umalis si Abando at saka agad na lumapit si Ruiz sa binata. Uy, angas ng mukha mo, pre, ah. Ang tigas, ah. Sabihin mo nga, parte ba ng kapangyarihan ng mutya yun? Tingin ko oo, pre. Wala akong naramdaman eh. Kaya mo na, magtrabaho na lang muna tayo. Mamaya kapag medyo madilim na, puntahan ulit natin kung saan natin narinig yung hinihinala nating aswang. Pero maganda ka, ah. Sigurado akong gaganti yun. Napahiya eh. Eh di gumanti siya, wala akong pakialam. Kahit magsumbong pa siya sa nanay niya. Natatawa na lamang si Alejandro ng mga sandaling yon. Wala na siyang nararamdamang sakit sa kanyang kalooban. Tanggap na niyang malabo nang mangyari ang matagal na niyang pinapangarap. Naroon na lamang siya para sa buhay ng nakararami. Kailangan niyang makuha ang itim na kabibe. Kailangan niyang makausap si Doña Susan tungkol sa bagay na yon. 5:00 na ng gabi nang maubos na ang lahat ng kanilang gagawin. Maaga naman silang natapos sa hardin. Ang kaso nga lang, sobrang daming inutos sa kanila ng Donya. Wala naman silang magagawa kundi sundin na lamang yon. Bago dumilim, tumungo na ang dalawa sa daan na nagsimula sa hardin. Tinumbok nilang muli yon. Pupuntahan nila kung saan nga ba magtatapos ang daan. Malakas kasi ang pakiramdam ni Alejandro na meron silang matutuklasan. Pre, tingnan mo, oh. May bahay dun, oh. Halos 1 kilometro na yata nilalakad natin, ano? Malayo na rin. Nakakapaghinala na sa gantong liblib na lugar, may bahay na ganyan. Sige, huwag kang maingay, ah. Gagamitin ko ang mutya ng Shokoy para malaman kung may mga naroon. Sandaling pumikit ang binata. Mga ilang sandali lang, unti-unting nararamdaman ni Alejandro ang presensya ng mga kakaibang nilalang. Hindi siya maaaring magkamali. Aswang ang sinasabi sa kanya ng mutya. Bakit, pre? Anong meron? Parang aswang nga ang nandun sa bahay na yon. Wow, hindi ka ba sigurado? Kailangan ko ng tubig. Para saan? Para mas malakas ang kapangyarihan ng mutya. Kailangan ko ng tubig. Kailangan kong uminom o mas maigi, kailangan ko mabasa. Ayun. May tubig dun. Mabilis silang lumapit sa isang bukal ng tubig. Mabilis na binasaan ni Alejandro ang kanyang sarili. Napadistansya si Ruiz nang makitang nagbago ang mga mata ng lalaki. May mga lumabas ring kaliskis sa balat nito. Meron na ring palikpik sa bandang siko at magkabilang panga. Uy,
Ikaw pa ba yan? Oo, ako pa rin to, baliw. Parte ito ng kapangyarihan ng mutya. Tara na, kailangan na natin makalapit. Maingat ang ginawa nilang paglalakad. Nakayuko sila para hindi sila makita ng mga yon. Iniiwasan din nilang tapakan ng mga tuyong dahon sa lapag. Nang halos abot kami na rin nilang bahay na yon, narinig na nila ang mga nag-uusap sa loob. Natuklasan nilang ang mga naroon nga ay lihitimong mga aswang. Nagpaplanong makalapit ang mga yon sa mansyon. Nabanggit din ng mga aswang ang tungkol sa kabibing itim. Kapag sinabi kong go tayo ha. Tumungo lamang si Ruiz dala ang tig-isang itak. Inihanda na nila ang kanilang sarili. 1, 2, 3, go! Naunang lumabas si Alejandro. Dali-dali niyang sinipa ng malakas ang pintuan. Nagulat ang mga nasa loob. Nang makita ng mga aswang ang kanyang anyo, nagpalit anyo na rin ang mga yon bilang aswang. Oh, gulat kayo no? Akala nyo si Dingdong Dantes. Medyo malaki ang sala ng bahay. Kaya nang lumapit si Alejandro sa mga kalaban niya, malaya niyang naihataw ang hawak na itak. Ang tanging nagawa ng mga aswang ay umilag at mataranta. Masyadong mabilis si Alejandro dulot ng mutya ng Shokoy. Tatangkain pa sana ng mga aswang na makalabas ng bahay pero nakaharang naman si Ruiz sa pintuan. Ep, where are you going? Umatras sa mga aswang. Umangil na ang mga yon. Wala nang malalabasan ng mga nilalang. Kaya lumaban na lamang ito sa kanila. Gumapang ang aswang patungo kay Ruiz. Sa takot nito, tumakbo ito patungo sa likuran ni Alejandro. Oh, akala ko naman pre talagang papalagan mo eh. Ang papangit na mga yan eh. Lugi ako sa basagan ng muka. Nasa harapan na nila ang mga nanggagalaiting aswang. Nang gumapang ang mga yon, tinulak niya si Ruiz sa gilid. Bumalandra si Ruiz sa kabinet at nalaglagan pa ng mga nakapatong na mangkok. Samantala, hindi nagsayang ng pagkakataon si Alejandro. Hinarap niya ang mga aswang. Hinataw niya ng itak ang mga yon. Parang nakikipaglaro lamang siya dahil sanay na sanay siyang humawak ng sandata. Nagagawa rin naman niyang makailag ng walang kahirap-hirap. Akala nyo magtatagumpay kayo makuha ang itim na kabibe ha? Nagkakamali kayo. Hindi ko hayaang magamit yung bagay na yun sa kasamaan. Nilapitan ni Alejandro ang isang aswang. Sinampal niya ito ng magkabila at saka hinila ang dila palabas. Hindi pa siya nakontento. Kinurot niya pa ito sa tagiliran bago tinaga ng itak. Wala pang 5 minuto, nakabulagta na ang aswang. Patay kagad ang mga yon. Hindi man lang pinagpawisan si Alejandro. O ano pre, ayos ka lang? Anong ayos lang? Tinulak mo ko no? Nabagsakan ako ng mangkok. Buti hindi masakit. Wala ka naman kasing practice, baka mamatay ka lang eh. Huwag ka mag-alala, sa day off natin, isasama kita kay Mang Ismael, yung albularyong nagturo sa akin. Ngayong patay na mga yan, anong gagawin natin sa kanila? Sabi ni Mang Ismael, kailangan daw nating sunugin ang katawan nila para di na mabuhay. Isama na rin natin tong bahay para hindi na nila magamit. Sakto, may dala akong lighter. Oo, teka lang. Bakit? Lalabas muna tayo, baliw ka ba? May masama tayo masunog dito. Dali-dali silang lumabas ng bahay. Sinalaban agad ni Ruiz ang dingding. Habang lumiliyab ang apoy, unti-unting ibinabalik ni Alejandro ang kanyang sarili sa dati. Tara, umalis na tayo rito bago pa may makakita sa atin. Hindi na nila hinintay pang matapos ang sunog na yon. Nilisan na rin nila ang lugar at agad na nagtungo sa hardin. Palis na sana sila ng mansyon nang makitang may dumating na bisita ang matandang babae. Kasama ni Doña Susa ng isang matandang lalaki. Base sa suot ng matandang lalaki, mukha rin itong mayaman. Naintriga si Alejandro. Hindi niya kasi alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkabahala. Pinagmasdan niya ng maigi ang matandang lalaki.
Sa pagkakarinig nila, Don Isko ang pangalan nito. Bumuntong hininga si Alejandro. Naalala niya na wala nga pala siyang karapatan na makialam sa personal na buhay ng kanyang ina. Ang tanging niya lang palang magagawa ay protektahan ito. Kahit na wala namang itong pakialam sa kanya. Ayos din ang mama mo no? Lumalove life! Pabayaan mo siya. Buhay naman niya yun Kailan mo siya bala kausapin tungkol sa kabibing itim? Bukas na lang siguro. Umuwi na lamang ang dalawa. Sa gabing yun, makikitulog na muna si Ruiz sa bahay ni Alejandro. Kaya naman, masaya kahit papaano si Alejandro dahil sa wakas meron na rin siyang makakasama sa bahay. Naglatag lamang sila ng abanikong banig. Habang nagpapantok sila dakong 9:00 ng gabi, biglang napabangon si Alejandro. Nagtataka naman sa kanya ang kaibigang si Ruiz. Lumingon-lingon ang binata. Nagdudulot naman ito ng kaba para sa kanyang kaibigan. Dito ka lang Titingnan ko lang yung sa labas. May nararamdaman akong kakaiba Kinuha ni Alejandro ang kanyang itak. Lumabas siya ng bahay. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga nakapalibot sa kanila. Lumabas kayo dyan! Alam ko nakatago lang kayo sa gilid. Harapin niyo ako! Huwag kayong duwag! Wala siyang narinig na tugon mula sa mga yon. Pero maya-maya lang, bigla na lamang lumabas sa mga aswang. Pero hindi nakaanyong aswang. Nakatingin lang sa kanya. May kung anong binubulong na hindi niya maintindihan. Saka lamang napagtanto ni Alejandro kung ano yon. Nang makaramdam na siya ng pagkahilo, ginamitan siya ng itim na mahika ng mga aswang. Mabuti na lamang, biglang dumating ang matandang lalaki na si Ismael. Nagpulasa ng mga aswang dahil doon. Natigil ang ginagawa ng mga aswang kay Alejandro. Hingal na hingal ang binata. Pinagpawisan siya ng malamig dahil doon. Mang Ismael? Ikaw pala. Maraming salamat Buti na lang dumating ka. Akala ko mamamatay na ako May ginawa ka ba kaya nila ikaw nasundan dito? May napas lang kaming aswang sa gubat kaninang hapon. Buong akala ko, napas lang ko na silang lahat. Pero mukhang may nakatakas pala at nakapagsumbong. Sa susunod mag-iingat ka. May mga aswang na kaya kang gamitan ng itim na mahika. Yun ang kahinaan ng mga mutya. Pero paano ko lalabanan ng ganong taktika? Malalabanan mo ang itim na mahika kung matindi ang konsentrasyon mo. Ay nako, buti na lang talaga nahanap ko rin ang bahay mo. Kanina pa kita hinahanap Bakit to? May sasabihin ka bang mahalaga? Ang pinunong Shokoy, patay na. Pumasok na lamang sila sa loob ng bahay para pag-usapan ang bagay na yon habang humihigop ng kape. Lumutang ang hari ng Shokoy. May kinailangan siyang gawin sa lupa. Hindi niya alam. Inaabangan lang pala siya ng mga aswang. Ayun, dinali. Mang Ismael, may epekto ba ito sa mutya? Wala naman. Ang ikinababahala ko lang sa pagkamatay ng haring Shokoy, baka pati ang mga nasa dalampasigan, guluhin ng mga aswang. Ngayong wala na ang hari, takot na ang mga nasasakupan. Kaya wala nang poprotekta sa mga tao sa dalampasigan. Kailangan ba nila ako ron? Hindi. Ituon mo ang atensyon mo sa pagprotekta sa Donya. Ako na ang bahala sa dalampasigan. Kaya lang ako naparito para sabihin din sa iyo na hindi kita matutulungan sa misyon mo. Kailangan ako ng dagat. Kailangan ko magbantay doon dahil baka atakin sila ng mga aswang. Teka nga. Sino ba itong isang ito? Ako po. Ako nga pala si Ruiz. Langis. Ruiz po, Ruiz. Kaibigan ko po si Alejandro. Ano? Kaibigan ng Inidoro? Pre, bigi ba ito? Pagpasensya mo na. Minsan may sabit ang pandinig niyan Kung sino ka man, kailangan dapat ay matuto ka rin lumaban. Alejandro,
Tulungan mo itong silang isa. Kailangan mo ng kanang kamay dito sa misyon mong ito. Ngayon alam na ng mga aswang na merong kokontra sa kanila. Sigurado akong pag-aandaan kanila. Maging mapagmasid ka rin sa lahat ng taong lumalapit kay Doña Susan. Baka isa sa kanila ang kalaban na dapat mong paghandaan. Nagkatinginan ng magkaibigan. Aminadong kinakabahan si Alejandro. Pero mas lalo itong nagkaroon ng dahilan para mas pag-igihan ang misyon niya. Mga ilang sandali lang ay umalis na rin ang matandang si Ismael. Hindi na sila nakatulog ng mga sandaling yon. Hinintay na lamang nilang sumapit ang umaga. Antok na antok si Ruiz nang pumunta na sila sa asyenda. Parang kakaunting sagi lang dito ay babagsak na ito. Pero nung umagang yon, nakakuha na ng tamang pagkakataon si Alejandro para makausap ang kanyang ina. Iniwan na muna niyang nakahilata si Ruiz sa hardin. Nagmamadali siyang lumapit kay Doña Susan. Wala na siyang pakialam kung makatanggap na naman siya ng masasakit na salita. Ano naman ang kailangan mo? Binigay ko na ang paunang sahod sa iyo Kulang pa ba? Hindi naman perang dahilan kaya kita nilapitan ngayon. Meron sana akong gustong itanong sa iyo. Wala akong oras para makipagkwentuhan sa di ko naman kasundo. Kabibing itim. Nang sabihin ni Alejandro yon, biglang napatigil ang matandang babae sa kanyang paglalakad. Baka sa mukha nito ang pagkabahala. Alam kong alam mo na ang kabibing itim ay galing sa nakaw. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tumigil ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Hinahanap ka na ng mga aswang dahil sa bagay na yon. Mapapahama ka kung nasa iyo pa rin yon. Ibigay niyo na sa akin ang kabibing itim. Hindi nila pwedeng makuha yon. At sino ka para utusan ako? Kahit na masama ang kalooban ko, ako ang poprotekta sa iyo at sa mga tao. Nababaliw ka na yata. Ganyan ba ang epekto na ang ama mo ay isang sira-ulo at adik? Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kabibing itim, maraming mapapahamak kung mapapasa kami yun ng mga aswang. Wala kayong kaalam-alam kung anong ninakaw ng asawa nyo. Hindi ko alam kung nasaan ang kabibing itim na sinasabi mo. Kaya bago pa ako mainis, umalis ka na. Dahil pulis na ang tatawagin ka. Pero alam mong totoo ang aswang. Hindi ka matitigil? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ito ginagawa para lang matanggap mo ako bilang anak Ginagawa ko ito para maiwas kayo sa kapahamakan. Pag-isipan nyo ng maigi. Kung naniniwala ka sa aswang, kailangan mong paniwalaan na kailangan nila ang kabibing itim. At kapag napunta yun sa kamay nila, katapusan na nating lahat. Sige na ho, aalis na ako. Kung saan man kayo pupunta, mag-iingat na lang po kayo. Hindi na nagsalita pa matandang babae. Tila natamimin na lamang ito sa huling sinabi ng binata. Kahit na nakatanggap na naman ng hindi magandang salita, hindi na lamang yun inintindi pa ni Alejandro. Mas iniisip niya ang kabibing itim na dapat niyang makuha sa ina. Pero ang problema, mukhang walang balak sabihin sa kanya na matanda kung nasaan ang bagay na yon. Bumuntong hininga na lamang si Alejandro. Noong gabing yon, napatingin na lamang siya sa larawan ng kanyang lolo. Napansin naman siya ni Ruiz na kasama na niya lagi matulog sa bahay. Pre, miss mo na lolo mo? Oo pre, miss ko na. Bukod kasi sa'yo, siya lang naman kasi yung nakakaintindi sa akin Nakakamiss nga rin talaga lolo mo no? Dati kapag napasyal ako dito, laging may pabaho na puto yan Miss mo na rin? Pwede mo namang sundan Sira ulo. Ikaw talaga Humarap na lamang si Alejandro sa dingding. Sinubukan na lamang niyang matulog. Pero pagpikit pa lang niya ng kanyang mga mata, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero sa mga pagkakataong yon, sigurado na talaga siyang may mangyayaring masama. Bumangon ang binata. Napabangon na rin si Ruiz dahil sa gulat. Uy, ano ka ba? Nakakagulat ka. Ano ba problema mo? Bigla na lang akong kinabahan Pakiramdam ko, may mangyayaring masama sa mansyon.
Huminga ng malalim si Alejandro at saka tumayo na kaagad. Napagaya naman sa kanya ang binatang si Ruiz na napapakamot pa sa ulo. Kainis, naantok na yung tao eh. Hindi huwag ka na lang sumama, ako nang bahala. Hindi, nasama na ako. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dun eh. Agad na kinuha ng dalawa ang kanilang itak. Binalot nila yon sa tela at sinukbit sa kanilang likuran. Noong mga sandaling yon, tahimik lang si Alejandro habang nasa biyahe sila. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala para kay Doña Susan. Sa puntong ito, tila mas nangingibabaw sa kanya ang pagiging anak. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa asyenda. Nagtataka sila sa mga pagkakataong yon dahil wala ang mga bantay sa gate. Kinutuban na si Alejandro. Inilabas na nila ang kanilang itak. Pinagana na rin niya ang mutya ng Shokoy. Pre, masama ang tingin ko ngayon dito. Nakakapagtaka lang ha. Nasaan yung masusungit na gwardiya dun sa gate? Nakapasok na sila sa mga sandaling ito. Palingon-lingon sila sa paligid habang nakaalerto. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin maglakad para makarating kaagad tayo sa mansyon. Hindi pa man sila nakakarating doon, hinila na ni Alejandro ang kanyang kaibigan sa gilid. Nagtago sila sa silid. Pagsilip nila, nakita nila ang mga aswang na hindi bababa sa 20 ang bilang. Gumagapang-gapang yun na parabang merong hinahanap. Tama nga hinala natin. May nangyaring hindi na maganda rito. Hindi ba natin sila kayang labanan? Kayang-kaya naman natin sila. Kahit nga ako, kaya kong kahit wala ka eh. Pero hindi tayo pwedeng pumalag ngayon. Hanggat hindi natin nasisiguro na ligtas sa mga tao sa mansyon. Kung sa magay, may tama ka nga naman. Palalagpasin na muna natin sila. Kapag nakita natin sa mansyon ng diretsyo nila, saka natin sila atakihin. Palihim nilang sinundan ng mga aswang. Nang makita nilang lumis ng landa sa mga yon, nagmamadali na nilang tinahak ang direksyon papunta sa mansyon. Pero pagdating nila roon, inabutan nilang nakabulagtana ang 2 gwardya sa tapat. Maging ang mga tauhan ni Doña Susan ay bulagtana rin sa lapag. Nakita rin nilang may mga tama ng bala sa pader. Basag din ang salamin ng sasakyan sa gilid. Isang indikasyon na nagkaroon nga talaga ng labanan bago sila dumating. Napalingon ng dalawa sa loob ng mansyon nang marinig nila ang tinig ng babaeng si Milana. Agad silang pumasok sa loob. Nakita nila sa kusina na naroon ang dalaga. May aswang na nagtatangkang makalapit sa kanya. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Alejandro. Agad niyang winasiwas ang kanyang itak. Umapak siya sa upuan at tumalon palapit doon. Pagharap ng aswang, tinaga niya agad yun sa leeg. Agad na bumalagta ang aswang at saka tuluyang pumanaw. Magkahalong pagkamangha at gulat ang naging reaksyon ni Milana. Hindi nito inakala na magagawa ni Alejandro yun. Milana, sumama ka sa amin. Maraming aswang na gumagala ngayon sa asyenda. Huwag ka na mag-inarte ha. Walang ibang makakatulong sa inyo, kundi kami lang. Pre, alalayan mo siya. Agad namang lumabas ng kusina ang dalaga. Nasaan na si Doña Susan? Pati na rin ang kuya mong si Abando. Hindi ko alam. Nakahiwa-hiwalay kami nang biglang nakaputukan sa labas kanina. Basta si Mami, kasama niya yung bisita niyang matandang lalaki na si Don Isko. Si Don Isko? Oo, tingin ko nasa itaas sila. Halika, sumama ka sa amin. Tatakas tayo ngayong gabi bago pa dumami ang mga aswang. Ano bang nangyayari? Stop asking! Just later for your question. Umakyat na sila sa itaas. Mga ilang sandali lang, nakita na nilang gulo-gulo ang mga gamit sa silid ng lalaking si Abando. Wala ang lalaki rin. Kaya naman, diniretso kagad nila ang silid ng Donya. Pagsipan ni Alejandro ng pintuan, nawasak agad yun. Kakaibang lakas ang tinataglay ni Alejandro kahit na pansamantala niyang di ginagamit ang mutya. Bumungad sa kanila sa loob si Doña Susan at Don Isko. Nakasiksik ang dalawa sa sulok ng malaking silid na yon.
Mami, sumama na kayo. Marami raw aswang sa labas. Ano bang nangyayari? Panyamas na buhay ito, oh! Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, ito na yun. Kaya kailangan niya nang umalis dito. Sabay na lumapit ang dalawang matanda sa kanila. Pero si Doña Susan lang ang tinanggap ni Alejandro. Pinatigil niya sa paglalakad ang matandang lalaki na si Don Isko. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit sa amin! Baliw ka ba? Bagong business partner ni Mami yan. Bakit? Anong problema, iho? Ano bang ginagawa mo? Wala ka talagang galang! Sabi ko, huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Pre, ano ba kasing problema? May alitan ba kayo? Ang matandang yan ay isang aswang! Anong sinabi mo? Ako? Isang aswang? Iho, nahihibang ka yata. Isa lang akong negosya. Hindi! Hindi mo malilin lang ang taong may hawak na mutya. Namangha silang lahat nang makitang nagkaroon nga ng kaliskis sa katawan ng binata. Lumabas na rin ang palikpik nito sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nag-iba na rin ang kulay ng mga mata. Ikaw yata ang aswang eh. Gamit ko ang mutya ng Shokoy. At itong nasa harapan natin, malakas ang pakiramdam ko na siya ang may pakana nitong lahat. Mabilis na nilapitan ni Alejandro matandang si Isko. Sinubukan niya itong tagain. Napasigaw na lamang ang mag-inang Susan at Milana nang makita nilang gumapang si Isko sa pader. Nagbago na rin ang anyo na matanda. Oh my God, Mommy! A real monster! Diyos ka! Isa kang ang aswang! Kaya ka lang niya kinaibigan dahil may kailangan siya sa'yo. Alam kong alam mo na yun. Nilinlang mo ako, Isko! Ang kabibing itim lang palang pakay mo sa akin! Pasalamat ka na lang at may dumating na tao para sa'yo. Kung hindi, matagal ka na sanang patay dahil ang tagal mong ibigay ang kabibing itim. Kahit kailan talaga. Napakasigurista mo. Buti na lang at hindi ikaw nakatuluyan ko. Wait, Mom. Mami, ex mo na ba matandang aswang na yan? Oo. Bago ang papa nyo, siya muna ang nakilala ko. Akala ko nung unay mahal niya ako. Balak niya lang pala akong balikan para makuha ang kabibing itim. Umasa ka bang babalikan kita? Manigas ka! Wala kang karapatan na makaramdam ng pagmamahal dahil mismo ang unang anak mo nga hindi mo kayang mahalin. Manahimik ka na! Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, mailigtas sila. Bumaba ka dyan! Mukha kang gagamba sa sulok ng kisame. Labanan mo ako rito! Labanan? Isa ka pang hangal. Bakit kita lalabanan sa ganitong kasikip na lugar? Pasensya ka na pero hindi ako tanga. Gumapang palabas ng bintana ang matandang aswang. Hindi na nahabol pa ni Alejandro matandang aswang. Lumabas na lamang sila ng silid na yon at bumaba ng sala. Sakto naman na naabutan nilang nakapalibot na ang mga aswang kay Abando. Takot na takot ang lalaki. Ang tanging hawak lang nito ay kutsilyo na pangtinapay. Kahit na naging bastos sa kanya ang binatang si Abando, walang pagdadalawang isip si Alejandro na iniligtas yun. Mabilis siyang lumapit doon at kinalaban ng mga aswang. Mulat na mulat ang mga mata ni Abando nang makita niyang iba ang balat at kulay ng mga mata ni Alejandro. Hindi rin ito makapaniwala na parang nilalaro lang ni Alejandro ang mga aswang. Makalipas lang ang 2 minuto, napabagsak na niya agad ang mga aswang. Agad naman tumakbo si Abando palapit sa kanyang kapatid at ina. Kailangan natin ng sasakyan. Bigyan niyo kami ng susi. Si Ruiz na magmamaneho. Kung may alam kayong lugar na pwedeng puntahan pansamantala, mas maganda. Pero kung wala naman, maghahanap na lang tayo sa bayan. Here's the key of my car. Ingatan niyo ah. Tara na! Lumabas na sila ng mansyon. Sumakay agad sila sa sasakyan ni Milana. Pero bago sila makalabas ng asyenda, nakita sila ng mga aswang. Hinabol sila ng mga yun pero mas binilisan lang ni Ruiz ang pagmamaneho. Hindi natin sila lalabanan. May kasama tayo ngayon. Kaligtasan nila ang prioridad natin. Masalamat kayo, marunong ako mag-drive. Kaya kapit na ikpit ha, lilipad tayo. Sa bilis ng pagpapatakbo ni Ruiz, hindi na nakahabol pa ang mga aswang. Tuluyan na nilang naiwan ang mga yon. At dahil doon,
Sa wakas ay nakahinga na rin sila ng maluwag. Nang makalayo-layo na rin sila, ay saka lang binagalan ni Ruiz ang pagpapatakbo. Tahimik lamang ang mag-iina sa likuran. Hindi rin naman nagsasalita si Alejandro. Hindi naman kasi niya alam ang kanyang sasabihin. Wala ba kayong lugar na pupuntahan? Meron kaming bahay malapit sa bayan. Sundin mo na lang ang sasabihin ko sa iyong daan. Makalipas lang ang halos kalahating oras, narating na rin nila ang isa pang bahay na mag-iina. Medyo nasa loob ang partiyo ng isang barangay. Walang katabing bahay. Tanging bahay lang ni Doña Susan ang naroon. Sigurado kayong inyo to? What do you think of us? Trespassers? Ito ang unang bahay na pinagawa ko noong mawala ang ama nila. Pero hindi rin namin nagamit dahil nasa mansyon ang lahat ng alaala ng kanilang ama. Malaki ang bahay, pero hindi gaya ng sa mansyon na halos nakakaligaw na sa loob. Tinanggal na muna nila ang mga nakabalot na tela sa mga sofa. Umupo sila roon at saka sumandal. Napabuntong hininga na lamang sila sa lahat ng mga nangyayari. Pero si Alejandro nakatayo lamang sa tapat ng bintana. Nakatingin sa labas. Habang nakatalikod dito sa kanila ay nagsimula itong magsalita. Hinahanap nilang itim na kabibe na ninako ng asawa mo sa dagat. Ang itim na kabibe na yon ay pinaniniwala ang makakabuhay ng kahit na sinong nilalang. Gustong makuha yun ng mga aswang para buhayin ang mga ninuno nila. Kung makukuha nila yon, mas lalong maghahasik ng lagim ang kampo ng kasamaan. Kaya ngayon, ibigay mo na lang sa akin ang itim na kabibe na yon at ibabalik natin kung saan yun nanggaling. Pero sinabi ko na sa iyo, hindi ko nga alam kung nasa ng itim na kabibi na sinasabi niya. Huli kong nakita yon 2 taon na nakalilipas. Huwag yun ang ipagkaila. Alam kong malaking pera ang halaga ng kabibi kapag naibenta. Pero mas mahalaga ang buhay ng maraming tao. Kaya kung ako sa inyo, ibigay nyo na. Don't you understand? Hindi nga alam ni Mommy kung nasaan. Kung alam niya lang di sana, binigay na niya sa'yo to the end. Binigay niya na sa'yo to end this chaos. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi niya eh. Kasi alam kong hindi niya ipagkakatiwala ang itim na kabibi sa isang anak na nabuo lang dahil sa kasalanan. Sa sinabing yun ni Alejandro, nakita niyang tila nagkaroon ng kahihiyan sa mukha ni Doña Susan. Pero huwag na natin pag-usapan ng mga personal na bagay. Ang gusto ko lang ay makipagkaisa kayo sa akin. Sigurado naman kasi ako na gusto niyo pang mabuhay eh. Pero hindi mangyayari yon hanggat hinahabol kayo ng aswang. Lalo ka na, Doña Susan. Ikaw ang punterian nila dahil iniisip nilang ikaw ang nakakaalam kung nasa ng itim na kabibe. Ibigay niyo ang kabibe sa akin. Kapag nasa akin na ang kabibe, ipapaalam ko sa kanila para ako na ang hahabulin nila. Tapos kayo, makakapamuhay na kayo ulit ng payapa. Kahit napatayin mo pa ako ngayon, wala akong alam kung nasaan ang kabibe. Hindi ako pumapatay ng nanay. Kahit na ano pang kasalanan niyo sa akin, hindi ko kayang gawin yon. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala na wala akong alam? Ano bang hindi mo maintindihan? Kung hindi niyo kayang sabihin ngayon, sige, magpahinga na muna kayo. Magbabantay lang kami ni Ruiz sa labas. Pre, tara na nga. Lumabas na ng bahay ang magkaibigan. Halos 1 oras din silang nasa labas. Mga ilang sandali lang, narinig nilang may kausap si Milana sa cellphone. Nalaman nilang pinuntahan na pala ng mga pulis ang mansyon. Naisalba ang mga kasambahay na nakapagtago sa stockroom. Pero hindi naniniwala ang mga pulis na aswang ang dumali sa lahat ng bantay ng asyenda. They don't believe me, Mom. Bakit ayaw nilang maniwala na aswang ang gumawa ng lahat ng iyon? Napapailing na lamang sila habang naririnig ang tila nagmamaktol na si Milana. Pre, nga talaga ako sa'yo. Oh, bakit na naman? Eh sa kabila ng trato nila sa'yo, niligtas mo pa rin sila. Ang turo kasi sa akin ni Lolo, kahit na anong mangyari, huwag mong dadagdagan ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Mahalin ang kaaway? Hindi ko naman sila kaaway eh, pero sila yung tipo ng mga tao na kahit na kailan, hindi magiging parte ng buhay ko. Ayaw mo ba sa kanila?
sila ang may ayaw sa akin. Nagdaan pa ang ilang oras. Napansin nilang wala na silang naririnig na ingay sa loob. Akala nila'y nakatulog na ang lahat. Pero gising pa pala si Abando. Lumabas ito at lumapit sa kanila. Tungkol sa nangyari, gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Alam kong naging bastos at maangas ako sa iyo, Alejandro. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na ganun talaga ang ugali ko sa mga taong tingin ko banta sa buhay namin eh. Pero nagkamali ako. Hindi ka pala banta. Ikaw pa nagligtas sa amin. Pasensya ka na. Hindi ko inihiling na maging magkaibigan tayo. Gusto ko lang talagang humingi ng pasensya at magpasalamat na rin sa ginawa mo sa amin. Nagkamali ako ng husga sa iyo. Hindi ka pala kagaya ng iniisip ko. Bakit? Kaya ba ganun ang trato niyo magkapatid sa akin kasi akala niyo nandito ako para hatian kayo sa mana? Inyong-inyo na. Alam mo, wala akong pakialam sa yaman eh. Lumaki ako ng mahirap. Kaya kong magutom ng 3 araw. Pinalaki ako ng lolo ko na maging mabuting tao. Kaya kahit na kailan, hindi ko na naisin na maghangad ng yaman na di ko naman pinaghirapan. Pero masaya ako kasi nagpakumbaba ka. Hindi ko inakala na marunong ka palang mag-sorry. Ayos na yun. Pagkatapos naman itong problema na to, aalis naman na ako sa mansyon. Ito mga aswang lang naman kasi ang dahilan kung bakit hindi ako umaalis sa mansyon eh. Tungkol sa kabibing itim, alam ko kung saan yun itinago ni Dad. Napaayos ng upo ang magkaibigang Alejandro at Ruiz nang marinig ang sinabing yun ni Abando. Tila nagkaroon sila ng pag-asa. Hindi nga, totoo. Kapag yan trip lang, ipapasuntok kita kay Alejandro ha. Alam mo naman na siguro na mutya ng Shokoy ang gamit niya, di ba? Totoo nga sinasabi ko. Alam ko kung nasaan. Kung gusto nyo, pwede naman natin puntahan ngayon. Ituro mo na lang kung nasaan. Kami na lang kukuha kasi walang kasama rito ang kapatid at mama mo. Kailangan nandun ako eh. Maraming passcode ang mga kandado na pupuntahan natin. Para kasing tunnel yun. Nandun nakalagay yung ibang yaman ni Dad. Lahat ng gamit na napanalunan niya sa bidding. Nalaman ko lang ang lugar na yun nung palihim na sinundan ko si Dad. Sabihin mo na lang sa amin ang passcode. Kami nang bahala. Nung nalaman ni Dad na alam ko na ang lugar na yun, sinabi niya sa akin ang passcode. Pero nangako ko sa kanya na hindi ko sasabihin kahit na kanino man. Kaya sana maintindihan niyo. Ayaw kong sirain ang pangako ko sa tatay ko. Hindi mo ba naiintindihan na hindi pwedeng maiwan yung dalawa sa loob? E di sama na lang natin. Nasa panganib na nga ang buhay nyo. Yaman pa rin iniisip mo. Hindi naman kami magnanakaw eh. Hindi ko naman iniisip yun. Kailangan ko lang tuparin ang pangako ko sa kanya. Ito na lang ang magandang bagay na magagawa ko para sa kanya. Nung nabubuhay pa siya, wala akong ginawang tama para makatulong sa kanya eh. Kaya sana maintindihan niyo ko. Oo na, sige na. Hindi na namin hadlangan ang kagustuhan mong maging mabuting anak. Gisingin mo na sila. Aalis na kagad tayo. Dali-daling pumasok ang binatang si Abando. Napapailing na lamang si Ruiz. Dahil siya lang ang nakakalam ng passcode, ibig sabihin siya lang ang makikinabang ng yaman ng ama niya? Hindi. Tingin ko, sasabihin niya rin naman sa kapatid at mama niya yun. Sa atin lang siya walang tiwala. Nang magising na ang dalagang si Milana at ang donya na si Susan, sumakay na sila ulit ng sasakyan. Madaling araw na nang nasa biyahe sila. Medyo malayo-layo ang biyahe nila. Kaya 5:00 na nang marating nila ang sinasabi ni Abando na tunnel. Nasa gitna yun ng kagubatan. Hindi talaga yung basta-basta matatagpuan ng mga gaya nilang makaibigan na walang ideya sa lugar na yon. Hinawi ni Abando ang mga gumagapang na halaman na nakatakip na sa unang gate. Inilawan nila yon at nakita nila ang malaking kandado na naroon. Oo na, lalayo na kami. Di kami titingin dyan sa passcode mo. Bilisan mo lang ha. Mga ilang sandali lang, nabuksan na rin ni Abando ang isang gate. Kaunting lakad lang, meron na namang gate na may kandado.
Sa mga sumunod na sandali, ganun at ganun pa rin ang nangyari. Nasa 11 gate ang binuksan ni Abando. At kahangahangang lahat ng passcode doon ay kabisado ng binata kahit magkakaiba. Nandito na tayo. Binuksan ni Abando ang malaking pintong bakal. Hinanap agad ni Abando ang malaking gasera sa may gilid at sindihan kagad yun. Bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng gamit na naroon. Mom, I'm really sorry. I promised to Dad na hindi ko ito pagsasabi kahit na kanino. Sorry kung ngayon nyo lang nalaman. Ang mahalaga ay makuha na ang kabibing itim para matigil na ang lahat ng ito. Nandito lang yun. Nakakasiguro ako na dito niligay ni Dad ang kabibing itim. Dahil sa pagkakatanda ko, yun ang huling bagay na iniligay niya rito eh. Hanapin na lang natin. Sinimulan nila ang paghahalughog sa mga kahon. Kahit na maraming mamahaling bagay ang naroon, hindi man lang nasilaw ang magkaibigan. Ang tanging nasa isip nila ay ang bagay na nakakapagpatigil ng kaguluhan. Mga ilang sandali lang, nakita na rin yun ni Doña Susan, pero agad na pinigilan ni Alejandro ang matanda na hawakan na ito. Nagtataka ang matandang babae. Lumapit namang agad si Alejandro. Sabi ni Mang Ismael, hindi yan pwedeng hawakan ng kung sino lang. Baka kung ano mangyari sa inyo, ako nang hahawak. Marahang lumapit si Alejandro sa kinalalagyan ng kabibing itim. Nang mahawakan niya na ang bagay na yon, biglang tumirik ang mata ni Alejandro. Nangisay ito at bumagsak ito sa lapag. Noong mga sandaling yon, hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na madilim na ang paligid. Nasa loob na siya ng sasakyan. Unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Ruiz na nag-aalala. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay matapos mangawakan yung kabibi na yan. Ayan oh, hawak mo pa rin, di mo binibitiwan. Naalala ni Alejandro ang kanyang mga nakita nung nawalan siya ng malay. Agad siyang napabangon. Kailangan ko nang maibalik sa pamilya ng Haring Shoko ito. Kung hindi, baka makuha pa ito ng mga aswang. Teka, nasan sila? Nasa labas, nag-aabang ng dadaan na sasakyan. Natirikan tayo kanina sa kalagitnaan ng biyahe. Dadaling ka na sana namin sa ospital. Lumabas ng sasakyan ng binata. Sinubukan niyang ayusin ang sasakyan ni Milana pero wala rin naman siyang napala. Ibinalot na lamang niya sa tela ang kabibing itim. You're finally awake, ha? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, kailangan ko nang makaalis. Dadaling ko nito sa mismong may-ari nito. At para ako na rin ang habulin ng mga aswang. Hintay na lang natin ang mga tao ko. Papunta na sila. Hindi mo kakayanin na mag-isa. Meron akong mutya. Alam kong hindi ako pababayaan ng mutya na dala ko. Isa pa, kung mananatili pa ako dito kasama kayo, madadamay lang kayo. Ruiz, ikaw na bahala sa kanila. Siguraduhin mo makakabalik sila ng asyenda ng ligtas. Wala namang aswang doon. Nasisiguro kong hinahanap na nila ako ngayon. Pupunta ako sa kagubatan. Maghahanap ako ng aswang para ipaalam na nasa akin na ang kabibing itim. Pre, delikado yung pinagsasabi mo. Ikaw lang mag-isa laban sa kanilang lahat. May tiwala naman ako sa mutya ng Shokoy. Pero hindi natin alam kung hanggang saan yung kapasidad ni Don Isko. Wait. Ang gulo. Manahimik ka lang kapag wala ka naiintindihan, no? Kailangan ko tong gawin. Hindi pwedeng madamay pa kayo sa parting to ng misyon ko. Sige na, aalis na ako. Sandali. Bakit to? Pilitin mong mabuhay. Kapag natapos na ang lahat ng ito, gusto ko mag-usap-usap tayong lahat. Hindi na nagsalita pa si Alejandro. Ngumiti na lamang siya ng papilit. Maya-maya pa, umalis na rin ang binata. Tumungo ito sa kagubatan. Nagsisisigaw-sigaw ito roon. Pero wala namang aswang ang nakakarinig sa kanya. Nasa akin na ang kabibing itim, mga salot! Magsilabasan na kayo ngayon! Tinahak niya pa ang kagubatan hanggang sa makarating na siya sa mataas na parte. Tumuntong siya sa mataas na bato. Itinaas niya sa ere ang kabibi. Muli siyang sumigaw. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin siya ng presensya ng mga yon. Ayos!
Ako na bully ng mga siraulong to. Tumakbo siya ng mabilis. Hahanapin na niya ang daan patungo sa dalampasigan. Pero sa mga sandaling yon, alam niyang malayo pa siya sa katotohanan. Kaya naman alam niyang kailangan niya pang mas bilisan ang kanyang takbo. Hanggang sa nakarating na nga siya sa isang malawak na tuyong bukirin. Tumigil na muna siya. Itinali niya sa kanyang katawan ang kabibing tinatakpan ng tela. Kinuha na niyang muli ang kanyang itak. Pinagana na niyang muli ang mutya ng syokoy. Nang makarating na ang mga aswang, hinanda na niya ang kanyang sarili. Dali-daling lumusob sa kanya ang mga aswang. Sabay-sabay ang mga yon. Marahas, masyadong agresibo. Kaya naman mas ginalingan niya pa ang pakikipaglaban. Kagaya ng mga nauna niyang laban, hindi naman siya nahihirapan sa mga yon. Parang sumasayaw lang siya habang nakikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi siya naging kampante. Batid niya kasing ang mga nakakaharap lamang niya ay mga pangkaraniwang aswang. Sandaling dumistansya si Alejandro nang makaramdam siya ng pagod. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang tila nangangailangan ng break. Napansin naman ng mga aswang na tila hinihingal siya. Hindi niya rin alam kung bakit. Marahil dahil yon sa hindi pa siya gaanong nakaka-recover sa pagkawala ng malay kanina. Malas, bakit ngayon pa ako hiningal? Akmang kukuyugin na siya ng mga aswang, pero buti na lang ay dumating si Mang Ismael. Hindi niya alam kung papaanong nakarating agad na matanda. Pero napangiti na lang din siya sa mga sandaling yon. Pinagtatataga ni Mang Ismael ang mga aswang. Nagkaroon ng pagkakataon si Alejandro na makakuha ulit ng lakas. Paano niyo nalaman na nandito ko? Lalaban? Hindi ko lalaban. Malapit na rito ang baryo na binabantayan ko. Naramdaman ko lang ang laban na ito. Ibig sabihin, malapit na rito ang dalampasigan? Oo, kaya dapat matalo na kagad natin ang mga ito. Kung ganon, ihandaan niyong sarili niyo, Mang Ismael. At huwag kang bibingi-bingi ngayon, ha? Nagdikita na ang dalawa. Nang muling umatake ang mga aswang ay madali nilang nadepensa ng mga yon. Dahil sa pinaghalong galing at lakas nila, hindi man lang nakalapit ang mga yon. Habang tumatagal, dumadami sila. Tinawag mo ba naman Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, nagalusan na rin ang dalawa. Pero hindi nila yon ininda. Mas lalo pang nilakasan at ginalingan ni Alejandro. Parang sinarili na lang din ito ang mga natitirang aswang. Wala nang nagawa pa matandang albularyo. Napapakamot na lamang ito sa ulo ng tuluyan ng natalo ang mga aswang na yon. Walang iya itong taong to. Hindi mo man lang ako tinerhan. Para hindi ka na mapagod. Ang matatanda dapat nakakapagpahinga kaagad. Abat, pasmado naman pala ang bibig mo, iho Nagtatawanan na lamang ang dalawa. Noong mga sandaling yon ay nagsimula na rin silang maglakad. Narating nila ang baryo na binabantayan ni Mang Ismael. Sandali silang namahinga roon. Nilinisan na rin nila ang tinamo nilang sugat. Kahit na papaano, nakapagpahinga na rin silang dalawa. Kailangan na natin pumunta sa ilalim ng gubat para maisauli na natin tong kabibing itim. Maya-maya. Ang sunod na bukas ng lagusan patungo sa karya ng mga syoko alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Kailangan na muna nating magpahinga rito. Nakakasiguro ako na baka hinahanap na tayo ng pinuno ng mga aswang. Si Don Isko, siya ang pinuno ng mga aswang. Ano man ang pangalan niya, nasisiguro kong hindi siya pangkaraniwang nilalang. Malakas siya. Dapat natin siyang pagandaan. Mumuntong hininga na lamang si Alejandro. Sumagi sa kanyang isipan sila Ruiz, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Doña Susan. Lihim siyang napapangiti sa sinabi nito sa kanya. Aminado siya na nagkaroon sila ng dahilan para piliting mabuhay. Makalipas ang halos kalahating oras, umalis na rin sila sa kinalalagyan nila. Nakabawi na ng lakas si Alejandro, kahit na saglit lang ang kanilang pamamahinga. Pasikat na ang araw nang makarating na sila ng dalampasigan. Pero napatigil sila nang makitang naroon na matandang si Isko. Ito ang unang pagkakataon na makikipaglaban ako sa isang aswang ng maliwanag ang paligid. Nakakapalibago.
Mang Ismael, kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Hindi siya gaya ng mga nakalaban natin. Tama nga ang sinasabi ko. Maraming salamat at ikaw na mismo ang humanap ng kabibing itim. Hindi na ako magpapakahirap na mangulit sa matandang Susan na yon. Matanda ka rin, baka nakakalimutan mo. At isa pa, akala mo ibibigay ko sa iyo to ng libre? May bayad to, no? Buhay mo! Yan ang gusto ko sa mga tao. Mayabang! Nagagawa pa rin maging maangas kahit naramdam mo naman kung gaano ako kalakas. Wala akong pakialam kung malakas ka o hindi. Lalabanan ka namin hanggang kamatayan. Kung ganon, dapat na nating simulan ang laban na ito. Hindi na ako makapaghintay na makuha ang bagay na makakabuhay sa mga ninuno ko. Lumabas ang maraming ugat sa mukha ni Don Isko. Naging kulay itim na rin ang lahat ng mga mata nito. Humaba ang kulay puti nitong buhok. Kahit si Mang Ismael namamangha rin sa kanyang nakikita. Ibang uri ng gabunan. Tumalo na mataas si Don Isko. Una nitong nilapitan si Alejandro. Sinubukan nitong dakmain ng kabibing itim. Buti na lang ay alerto si Alejandro. Nakailag ito kaagad. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Ang unahin ng kabibig kaysa sa may hawak nito? Hindi nagsalita si Don Isko. Gigil na gigil itong tumakbo na mabilis. Sa puntong ito, nalito si Alejandro. Sa bilis kasi na matandang aswang, hindi niya agad nalaman kung saang direksyon ito tunay na aatake. Nakalmot siya ni Don Isko sa tagiliran. Agad na tumagas ang dugo nun mula roon. Alejandro! Re-respondi sana matandang albularyo pero bigla na lang itong sinipa ni Don Isko sa sikmura. Agad itong tumilapon sa buhangin. Kahit na magtulong pa kayong dalawa, wala kayong binatbat sa akin. Huwag kang kampante. Hindi ko pa nagagamit ang todo ang mutya ng Shokoy. Tumawa ng malakas si Don Isko. Mararamdaman sa tawa nito ang kawalan ng paggalang sa kalakasan ng binata. Kampante ito ng mga sandaling yon na hindi uubra ang mutya. Sige, ipakita mo sa akin ang lahat ng lakas ng mutyang yan para naman makaranas din ako ng totoong malakas na kalaban. Mas dumami ang palikpik ni Alejandro sa katawan. Kumapal na rin ng mga kaliskis niya. Mukha na talaga siyang Shokoy. Kahit ang mga taong napapasilip sa kabahayan, nagtatakat na tatakot na rin sa labanan na nangyayari. Alejandro, dahan-dahan lang sa paggamit ng mutya. Hindi pa natin lalalaman kung ano masamang epekto niya kapag nasobrahan ka. Ito na lang natitirang paraan, Mang Ismael. Kahit ikamatay ko pa ito, ayos lang. Mapaalam ko na sa matandang yan. Dahil ngayong gabi, haharap ko na sa tinatawag ng Diyos. Sa bilis ni Don Isko, hindi na naman nakapaghanda si Alejandro sa pag-atake nito. Tinamaan nito ang binata sa kaliwang dibdib. Duguan na ang katawan ni Alejandro, pero wala pa siyang nagagawang kahit na anong maayos na pag-atake. Sa puntong ito, ramdam na ni Alejandro na magiging mahirap para sa kanya ang mga susunod na sandali. Kaya naman, nagsagawa na lamang siya ng matinding konsentrasyon habang umiilag-ilag siya. Nang maramdaman niyang tila na dadagdagan na ang kanyang lakas, siya naman ang kumalmot sa Don. Tinamaan niya yun sa muka. Umagos agad ang dugo mula roon na siya namang ikinagalit na matandang aswang. Anong karapatan mong dampian ang magandang mukha ko? Alejandro, ngayon na! May kung anong maliit na patalim na pinukol si Mang Ismael. Tumama yun sa hita ng kalaban niya. Dahil doon, tila pansamantalang naging paralisado ang hita ni Don Isko. Sinamantala na ni Alejandro ang pagkakataon. Tumakbo siya at saka itinarak ang kanyang itak. Pero sa kasamaang palad, nahawakan ni Don Isko ang kanyang sandata. Ganun pa man, agad na sinuntok ni Alejandro ang matanda sa muka. Tumilapon din yon sa kabuhanginan. Nang akala nilang hindi na ito makakabangon, nawindang sila nang biglang makatayo yon nang parang wala man lang nangyari. Anong tingin nyo? Tatalab sa akin ng mga ganong klase ng pakulo? Anong hindi tumalab sa iyo ang ginawa ko? Anong klase ka?
Ikaw na ang nagsabi, ibang klase ako ng gabunan. Kaya dapat hindi ka na nagugulat kung bakit ganito ako kahirap patayin. Ngayon tanda, pagmasdan mo kung paano ko bubugbugin ang binatang yan. Walang ano-ano, mabilis na lumapit si Don Isko kay Alejandro. Makakasunod na kalmot ang ginawa nito. Sira-sira na ang damit ng binata. Natanggal na rin ang kabibi sa katawan nito. Nawalan na rin ang pagiging syokoy ni Alejandro. Bumalik na ito sa pagiging tao. Pero hindi pa rin yun tinitigilan ni Don Isko. Paulit-ulit itong sinisipa kahit na hindi na yun pumapalag. Tama na! Pakiusap! Wala nang laban sa'yo yan ha! Ako na lang! Wala naman na akong pakialam sa kanya! Binuhat ni Don Isko ang binata. Inihagis niya ito mismo sa tubig. Pagkatapos, lumapit ito sa kabibing itim. Kahit na gustong pigilan ni Mang Ismael ang matandang aswang, wala ito magawa dahil maging siya ay hindi rin makatayo. Naiiyak na lamang ito dahil alam nitong doon na matatapos ang kanilang misyon, ang misyon na hindi nila napagtagumpayan. Aling Syokoy, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Nang hawakan ni Don Isko ang kabibing itim, bigla itong nangisay. Pero hindi ito nawala ng malay dahil kakaiba ang lakas nito. Sa wakas, matatawag ko na rin ang mga ninuno ko. Tanda! Aalis na ako. Pupuntahan ko na ang libingan ng mga ninuno namin. Para mamayang gabi, sabay-sabay kaming babalik dito. Maglalakad na sana si Don Isko paalis nang biglang maramdaman nito ang presensya ni Alejandro. Pagtingin nito sa gilid, nakita nila ang binata na nakatayo roon. Misteryosong wala na ang sugat nito. Napangiti si Mang Ismael nang mapagtanto nito kung ano ang nangyari. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang tunay na lakas ng mutya ng Haring Syokoy. Ha? Paano ka nabuhay? Nakalimutan mo yatang ang Syokoy ay namumuhay sa tubig, kaya tubig din ang magpapalakas sa akin. Nanlalaki ang mga mata ni Don Isko. Sa pagkakataong ito, inipit na muna ng matandang aswang ang kabibi sa kanyang tagiliran. Muli itong nanggigil sa binata, kaya naman wala itong sinayang na sandali. Agad itong lumusob kay Alejandro, pero sa pagkakataong ito, nagtataka si Don Isko kung bakit hindi na ito makatama. Bawat suntok, kalmot at sipa niya, nagagawa ng basahin ni Alejandro. Para bang kalkulado na ng binata ang mga susunod niyang galaw. Maya-maya lang, naramdaman na lamang ni Don Isko ang tila gumuguhit na kirot sa kanyang sikmura. Nasuntok na pala siya ni Alejandro. Lalayo pa sana siya, pero nasundan ang suntok na yon ng isang suntok na mas malakas sa una. Sa unang pagkakataong ito, tila naiba ang porma ng buto ni Don Isko sa likuran. Hindi ka mananalo sa akin. Nakatsamba ka lang ngayon. Nakatsamba ka lang. Sinakal ni Alejandro si Don Isko. Itinaas sa ere na parang bumubuhat lamang yon ng papel. Hinigpitan ni Alejandro ang pagkakasakal hanggang sa makita niyang unti-unti nang nagiging anyong tao si Don Isko. Pulang-pula na ang mga mata nito at buong muka. Paalam! Hanggang dito na lang pagiging bida mo sa sarili mong palabas! Nalagutan ng hininga si Don Isko dahil lang sa sakal ng binata. Nang kunin na ni Alejandro ang kabibing itim, hinagis niya sa tubig ang bangkay ni Don Isko. Naglabasan ng iba pang syokoy at kinuha ang katawan ng aswang. Muling ibinalot ni Alejandro ang kabibi at binalikan si Mang Ismael. Inalalayan niya itong makatayo. Sobrang nakakamangha ang ginawa mo, iho. Magpasalamat tayo sa mutya at sa kalikasan. Sila ang dahilan kung bakit ako muling lumakas. Tayo na at pumunta na tayo sa lagusan. Kailangan na nating ibalik ang kabibi sa pamilya ng Haring Syokoy. Bago matapos ang 7:00, nakarating na rin sila sa kaharian ng mga Syokoy. Ibinigay nila sa Prinsipeng Syokoy ang kabibi. Dahil dito, pinagkalooban sila ng mga yon ng isang balding ginto. Pero hindi yung tinanggap ni Alejandro. Para kasi sa binata, lahat ng ginawa nila ay bukal sa kanilang kalooban.
hindi sila naghihintay ng kahit na anong kapalit. Dahil doon, mas lalong natuwa ang mga Shokoy. Hindi na nila binawi ang mutya na ibinigay ng hari kay Alejandro. Nang makaalis na sila roon, umuwi si Alejandro sa mansyon. Tanghali na nun, hinihintay na rin siya ni Doña Susan at ng mga kapatid niya. Naroon din si Ruiz na wala pa ring maayos na tulog. Pre, buti naman buhay ka! Oo, natalo namin si Don Isko. Naisauli na rin namin sa mga Shokoy yung kabibe. Wala nang gulo, pre. Tapos na ang karahasan. Luis, halika, mag-usap tayo. Ho? Tungkol saan? Ang hina mo talaga maka-pick up, no? Halika na! Lumabas ng mansyon si Mang Ismael at Ruiz. Agad naman nagsalita si Doña Susan para simulan ang kanilang usapan. Humingi ng tawad sa kanya ang matandang babae. Ganon din ang kanyang dalawang kapatid. Sobrang pagsisisi ng mga ito. Pero agad din namang pinatawad ni Alejandro mga yon. Ayaw na kasi niyang may natitira pang sama ng loob sa puso niya. Para sa kanya, gusto na lang niyang ilaan ang mga oras niya sa mundo sa mga masasayang bagay. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Naintindihan ko naman ang nararamdaman niyo. Alam kong naging mahirap ang dinanas niyo sa maraming taon, kaya pinapatawad na kita. Ang gusto ko lang naman, maramdaman ko rin ang pagmamahal ng isang ina. Wala akong kahit na anong ibang hangad. Yaman, pera. Wala. Ayoko niyan. Kasi hindi naman sa akin yan eh. Ang may tuturing ko lang na sa akin ay ikaw, Ma. Kayo ng dalawa mong anak na gusto kong ituring na rin kapatid. Abando, Milana, wag na kayo mag-alala. Pinapatawad ko na rin kayo. Siguro, kailangan lang natin mas makilala ang isa't isa para mas magkasundo pa tayo. Mama, alam kong masaya na si Lolo ngayon. Alam kong nakangiti siya dahil masaya ka na rin ngayon. Mama, gusto ko sana magsimula kung ayos lang sa inyo. Gusto ko sanang maging pamilya kayo. Oo naman, Tol. Ayos lang sa akin yun. That's okay for me. Oo naman, anak. Gusto ko rin naman bumawi sa iyo. Marami akong pagkukulang sa iyo. Kaya ito na ang tamang pagkakataon para itama ang lahat. Grabe. Ang sarap pala sa pakiramdam na matawag na anak. Kapatid ko, pwede bang mayakap ko kayo? Lumapit sa kanya ang tatlo. Nagyakapan silang apat noong mga sandaling yon. Hindi na napigilan ni Alejandro na mapaiyak. Ang malakas na tagapangalaga ng mutya, ngayon ay parang batang matagal na nahiwalay sa kanyang ina. Habang nagaganap ang magandang senaryong yon, naiiyak din si Mang Ismael at Ruiz sa bintana. Masaya sila para sa binatang si Alejandro dahil sa wakas, natupad na rin ang matagal nang pinapangarap ni Alejandro. Yun ay walang iba kundi ang maramdaman niya ang pagmamahal ng tunay na ina. Wakas.